Mr. Silent Channel. Chapter 901 hanggang 910. Victory, ha. Nanalo talaga ako. God, kaya ko pa namang manalo laban sa ganyang kalaban. First time kong nakakita nito. Oo, maaari ka talagang maging marahas sa larangan ng digmaan ng Galactic Super Robot War na ito. Nakakamangha. Tang Moxon, mahal kita. Hari ng Dragon Tiger. Hindi mabilang na mga tao ang nagyaya dahil sa pagkakataong ito, totoo na. Ito ay isang pagbubukas ng mata. Sa kasaysayan ng Galactic Super Robot War na ito, hindi pa nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahan ng isang mecha ay likas na naayos. Halimbawa, kung ang attack power ng iyong armas ay 200,000, ito ay halos palaging magiging 200,000, lalo na sa labanan. Kahit gaano ka magngangalit ang iyong mga ngipin o sumambulat sa galit, ang lakas ng pag-atake ng armas ng mecha ay 200,000 pa rin. Bakit ang kapangyarihan ng mga sandata ay lubhang nadagdagan dahil sa galit? Kung posible iyon, bakit magkakaroon ng 8 taong digmaan ng paglaban sa mundo bago ang Hongdali? Magngangalang ang iyong mga ngipin, tatakan ang iyong mga paa, at gamitin ang mga bala bilang mga bomba. Kaya sa pagkakataong ito, ang Dragon Tiger King na minamaneho ni Tang Moxon at Li Nianwei ay talagang may kakayahang mag-breed ng marahas. Ito ay talagang, Sister Nianwei, sa wakas nanalo na tayo. Pagkatapos ng maikling katahimikan sa Dragon Tiger King, si Tang Moxon ay biglang tuwang-tuwa siya at malakas na sinabi, nanalo tayo, tama. Hindi na vase ang babaeng ito, hehe. Siyempre, tuwang-tuwa nga si Li Nianwei na manalo, Zengsan, gaya ng inaasahan, ito ang pinakamakapangyarihan, haha. Sa mga kinatatayuan, walang tao sa paligid ng Young Master ay simple, bulong ni Lucifer, hindi ko inaasahan na talagang mananalo, haha, kahanga-hanga. Oo naman. Hindi inisip ni Ling Xiaoyi na napakalaki nito. Sorpresa, kung maaari kang maging fiancé ng Young Master, tiyak na hindi ka isang ordinaryong tao. Noong natrap ang Young Master noon, si Miss Zengsan ang maaaring manguna. Natalo si Bessie Mo, at natalo rin si Mark. Nakuha ni Li Tianxing ang balita ng labanan sa lalong madaling panahon. Medyo nagulat siya, pero napakalma niya. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung lahat ng iba ay matalo. Hanggat nandyan pa siya at nandyan pa ang Spirit Emperor, wala talagang problema. Pagkatapos ng lahat, ang Spirit Emperor ay kasing lakas ng iba pang 4 na mecha. Hindi sa parehong antas sa lahat. Okay lang yan, medyo gamaan ang pakiramdam ni Li Tianxing, mas maganda kung matatalo silang 4. Tapos magkakaroon ako ng magandang 1-on-5 fight. Hehe, siguradong iba na ang tingin ni Master Malong sa akin noon. Kung hindi mo sasabihin, hindi ka gentleman. Walang lason, walang asawa. Bagamat magka-team, magagamit pa rin nila ang 4 bilang kanilang stepping stone. Paano kung lahat sila ay matalo? Pagdating ng panahon, makakakuha ako ng magandang pentakill, hehehehe, sa oras na iyon, ako ang ganap na pagtutuunan ng pansin. Kung tutusin, sa finals na ito, depende kung sino ang makakaligtas hanggang dulo. Ang maaaring magkaroon ng huling halakhak ay ang tunay na nagwagi. At nang si Li Tianxing ay gumagawa ng sarili niyang mga plano. Sa kabilang panig, si Jiang Chenzo at Xiao Wangmo ay nagsimula bilang isang koponan. Nakatagpo din tayo ng isang kaaway na naghahanap ng kalaban ang Black Level Peripheral Nobleman, si Nelson, na nagtutulak sa napakalakas na mecha na Dark Brain. Oh, dalawa kayong tao, tumingin si Nelson sa Dark Angel Astena Steel na minamaneho ni Wangmo at ang Ice Angel na minamaneho ni Jiang Chenzo. Ang dalawang mecha ay hindi masyadong malaki, na may sukat na 234 na metro. Siya ay tumingin sa mga 40 metro ang taas, at ang kanyang Dark Brain ay halos 40 metro ang taas, na ginagawa siyang isang higanti. Ayon sa mga patakaran, ngumiti si Nelson, makakahanap din ako ng makakasama, hindi ba? Mahal na Miss Chenzo. Oo naman. Sa ganitong uri ng kompetisyon, dahil ang parehong partido ay sumang-ayon sa kasunduan, ito ay natural na ta-execute. Tumango si Jiang Chenzo, hinihintay ka namin. Salamat. Kinokontrol ni Nelson ang mecha at Yumuko, at pagkatapos ay nagsimulang makipag-ugnayan kay Haman, na hindi pa sumasali sa labanan. Maya-maya, dahan-daang lumakad ang silver-white mecha na si Kabini. Sa sandaling makita niya sina Wangmo at Jiang Chenzo, agad na tumawa si Haman, 2 versus 2, ang ganitong uri ng labanan ay hindi masama. Kung gayon, tayo gusto mo bang magsimula ngayon? Parehong super powerful na mecha ang Dark Brain at Kabini ng kalaban. Kahit na ang Dark Angel ay makapangyarihan, hindi ito isinama sa imetal, at ang pangkalahatang pagtatanggol na pagganap nito ay ganap na hindi maihahambing sa kalaban. At ang Ice Angel ni Jiang Chenzo ay masyaya. Siguradong nakakabahala ang laban na ito. Sister Chenzo, tanong ni Xiao Wangmo sa mahinang boses, paano tayo lalaban? Tutal, 9 na taong gulang pa lang siya. Sa sitwasyong ito, syempre kailangan pa rin niyang sundin ang ayos ng kapatid na si Jiang Chenzo, na mas matanda sa kanya. Aalisin ko si Haman, at susubukan mo sa madilim na utak na iyon, hindi rin sigurado si Jiang Chenzo,
ngunit may alam pa rin siyang impormasyon tungkol kay Hammond, at maaaring mabago niya ang takbo ng labanan. Okay. Sumang-ayon kaagad si Xiao Wangmo, at pagkatapos ay tumingin sa maitim na utak ni Nelson, Kuya, hayaan mo akong maging kalaban mo. Sa totoo lang, medyo nanlumo si Nelson. Kinakalkala niya ang iba't ibang mga posibilidad bago pumasok sa kompetisyon, ngunit hindi niya maisip na ang kanyang huling kalaban ay isang 9 na taong gulang na bata. 9 na taong gulang. Kung mananalo ka, hindi ka mananalo ng puwersa, pero kung matalo ka, mas nakakahiya. Kahit paano mo labanan ang laban na ito, mukhang mali. Ngunit kung haharap ako sa isang makina ng paggamot, isa pa rin akong maharlikang galactic. Ang pagkapanalo ay hindi nakakabigay puri, ngunit ang pagkatalo ay mas higit pa. Paano ako matatalo? Ang susi ay hindi manalo. Okay, nagkibit balikat si Nelson na walang magawa, kung gayon, paglalaruan kita, bata. Sa kabilang banda, si Hammond ay medyo walang magawa nang kaharap si Jiang Chenzo. Sa kasong ito, Miss Chenzo, ako ang magiging kalaban mo. Kung tutusin, wala pa rin akong magagawa sa isang 9 na taong gulang na bata. Bueno, ang mga kababaihan ay kadalasang may maliit na pagtutol sa shota. Ito ay likas na desisyon ng sangkatauhan at hindi mababago ng panlabas na puwersa. Kaya, hayon, 2 babae laban sa 2 lalaki. Well, isang lalaki laban sa isang lalaki. Kung ang nakaraang tunggalian sa pagitan ni Tang Moxon at Li Nianwei at Mark ay isang mahirap na labanan, kung gayon ang tunggalian dito ay masasabi lamang na isang napakalambot na labanan. Hindi na kailangang sabihin, ang talento ni Wang Mo sa pagmamaneho ay, bagamat bata pa siya, ang kanyang kakayahang kontrolin ang makinarya ay napakataas. Sa panahon ng laban na ito, ang mapa ay puno ng mga dodge. Bagamat makapangyarihan ang maitim na utak ni Nelson, hindi niya talaga ginalaw si Xiao Wangmo. Oh, nakakatuwa talaga ang batang ito. Napangiti si Nelson. Kung ihahambing, mas maganda ang hitsura niya, kung gayon, magiging mas seryoso ako at magiging masaya kasama ka. Oo. Kaya, ang 2 mecha ay mabangis na naglalaban sa field, at walang sino man ang makahawak sa isa. Bagamat ginagawa ni Wangmo ang lahat, si Nelson ay masyadong nahihiya na gamitin ang kanyang tunay na kakayahan, siya ay ganoon din. Ang mga black level na peripheral na aristocrats ay mayroon pa ring tiyak na halaga ng self-cultivation patungo sa mga bata. Hindi pa banggitin sina Jiang Chenzo at Hammond sa kabilang panig. Hammond, alam kong ang pinuno mo ay si Mo Wuyu mula sa pamilya mo, mahinang sabi ni Jiang Chenzo, pero ang relasyon ni Hong Dali at Mo Chanji, natatakot akong hindi mo pa alam. Well, Miss Chenzo, ang ibig mong sabihin ay magkamag-anak sina Hong Dali at Senior Mo Chanji. Nang banggitin ang bagay na ito, agad na naging interesado si Hammond. Napakabait ni Mo Wuyu sa kanya, na hinding-hindi niya malilimutan. Ngayong narinig niya na si Hong Dali ay kamag-anak ng ninuno ni Mo Wuyu na si Mo Chanji, hindi siya maaaring manatiling walang malasakit sa ganitong uri ng bagay. Tama iyan. Tumango si Jiang Chenzo, naglibot si Senior Mo Chanji sa kalawakan at sa wakas ay nakasalubong niya ang Zerg, na noong siya ay dumaong sa home planet ni Hong Dali. Bukod dito, ang libingan ni Senior Mo Chanji ay nagkataong natuklasan ni Hong Dali. Ang Dragon Tiger King na ito na lumahok sa kompetisyon ay tinawag ng 5 Elements Wheel na iniwan ni Senior Mo Chanji. Talagang nabigla si Hammond nang marinig niya ang mga salita ni Jiang Chenzo. Kung tutusin, marami nang narinig si Hammond tungkol sa alamat tungkol kay Mo Chanji noong una niyang kasama si Mo Wuyu. Sa tingin mo ba magsisinungaling ako sa'yo? Tanong ni Jiang Chenzo. Well, hindi talaga. Saglit na nag-isip si Hammond at pagkatapos ay nagtanong, Mr. Wuyu ay napakabait sa akin, at tiyak na gagantihan ko ang kabaitang ito. Ngunit ang kompetisyon ay talagang hindi mahalaga. Mahinang sinabi ni Jiang Chenzo, ang huling resulta ay nakasalalay pa rin sa tunggalian ni Dali at Li Tianxing. Maaari lamang tayong ituring na mga foil. Naniniwala akong naiintindihan mo ito. Paanong hindi alam ni Hammond ang sinabi ni Jiang Chenzo? Sa kompetisyon na ito, madali para sa lahat na maglaro sa anumang paraan, ngunit pagdating sa panghuling labanan, naisip na ito ni Hammond na talo man siya o nanalo, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ni Li Tianxing ay upang gumanap ng perpekto, at pagkatapos ay dinala siya sa Deimos Star Territory Headquarters ni Master Ma Long. Sa oras na iyon, maaari lamang siyang ituring na isang palara, at ang panalo o pagkatalo ay wala sa saklaw ng pagsasaalang-alang ni Li Tianxing. O mas mabuti kung matalo ka, kung saan mas malaki ang tsansa ni Li Tianxing na gumanap. Naiintindihan mo, tumango si Hammond, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin ko? Napakasimple nito, ngumiti si Jiang Chenzo at sinabi, magpanggap ka lang, at pagkatapos ay hintayin mo lang ang mga resulta. Naiintindihan. Kaya mag-ingat, magsisimula na ako ng away. Naunawaan ni Hammond ang kahulugan ni Jiang Chenzo halos kaagad, at direktang ngumiti, hinihintay ang resulta sa pagitan ni Master Tianxing at Hong Dali, tama ba? Siya. Madaling umiwas kay Hammond. Tumango si Jiang Chenzo, tama. Kung gusto mong pag-usapan ang match fixing na ito, talagang sikat na sikat ito. Halos lahat ng Hammond ay gumagamit ng pinakamahinang pag-atake.
Nagkataon na maliban sa pinakamalakas na lumulutang na kanyan, ang iba pang pag-atake ni Kabini ay masasabing karaniwan lamang. Pagkatapos ng ang kanyang pag-atake na halos walang kapangyarihan ay sumalubong sa isang Ice Angel na may mahusay na pagganap at kakayahang mag-ayos ng sarili ng mga pinsala. Ang sinumang naglaro ng mga online na laro ay malamang na malalaman na kapag ang isang manlalaro na walang kagamitan ay nakaharap sa isang manlalaro na may full body armor. Ano ang mangyayari kapag Norse ka? Iyon ay tiyak na isang ritmo na tumatagal magpakailanman. Kabanata 902 ang pinakamalakas laban sa pinakamalakas. Sa magkabilang panig, si Nelson, na nagmamaneho ng Dark Brain, ay masayang nakipaglaro kay Xiao Wangmo. Si Nelson ay napakalakas, at si Xiao Wangmo ay sobrang galing. Bagamat palaging binibigyang daan ni Nelson si Xiao Momo, si Xiao Momoye ay may kaunting lakas, kung hindi ay matagal nang nawala ng interes si Nelson. Si Haman na nagmamaneho ng Kabini at Jiang Chenzo na nagmamaneho ng Ice Angel ay masigla ring lumaban. Ang eksena ay kahanga-hanga at umuusbong, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang malaking pinsala. Nag-uusap pa ang dalawa habang nag-aaway. Miss Chenzo, sa tingin mo ba ay napakamahiwagang si Hong Dali? Binigyan ni Haman ang Ice Angel ng laser beam na hindi nakuha at tumama sa mga bato sa bundok, may napakalakas na sandata si Senior Mo Chanji. Ayaw man lang niyang matuto. Oo, sabi ni Jiang Chenzo sa disenteng paraan, napakawalang puso ng bastard na ito, ngunit hindi ko pa siya nakitang natalo, kaya hindi ko alam. Paano lumaki ang taong ito? Well, kahit na nakilala niya ang Zerg, si Hong Dali ay hindi masyadong nagdusa, at sa huli ay nakakuha siya ng napakalaking benepisyo, ito ay parang isang halimaw. Kung gayon, Miss Chenzo, ginamit ni Haman ang lumulutang na kanyan sa pagkakataong ito. Ang sandata na ito ay napakalakas, at ang kontrol ni Haman ay mahimalang din direkta itong tumama sa mga galaw ng anghel ng yelo at nyebe. Ang katumpakan ay simpleng walang talo. Nagtanong si Haman, kung tapos na ang labanang ito, maaari ba akong pumunta sa lupa upang makita ito? Gusto ko talagang makita ang martial arts na iniwan ng Senior Mo Chanji. Iyon, hindi na kailangan, natural na sinabi ni Jiang Chenzo. 2 beses siyang umiwas, dahilan para maghiyawan ang mga manunood. Wow, nakakamangha, maaari mo pa itong iwasan. At sumagot, matagal ko nang ibinalik ang martial arts na iyon, ngunit hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong gamitin ito. Sa tingin mo ba sa iyong lakas, walang problema. Ngunit kung susundin mo si Li Tianxing, hindi ito gagana. Maraming puot sa pagitan ni Dali at Li Tianxing, hindi ko nagustuhan si Li Tianxing sa simula. Ang pagtakas ay hinding-hindi makakalimutan ni Jiang. Q for the rest of Jiang. Kung hindi, hindi natin dapat sabihin sa mga babae na magtanim ng sama ng loob, dahil ang isang sama ng loob ay panghabang buhay. Oh, kung gayon. Paano ko ito matututunan? Medyo balisa din si Haman. Kung tutuusin, kung hindi may sasagawa ang gayong magandang bagay, malaking bagay ito para kay Haman, na noon pa man ay napakatalino. Sayang naman. Gawin natin ito. Kapag natapos na ang kompetisyon, makakahanap ka ng dahilan at sasabihin mong gusto mong mag-ensayo, nakangiting sabi ni Jiang Chenzu, well, tama. Magsisimula na ang promotion assessment. Black level peripheral noble ka na ngayon. Kung maganda ang performance mo sa assessment, kung gagawin mo, magiging karapat-dapat kang pumunta sa Yinling Star para mag-practice muli. Pagkatapos ay maaari kang mag-apply muli ni Li Changs. Sa Presbyterian Council muli at subukang ilipat ka sa aking tahanan tama, itanong mo sa aking lolo, tiyak na gagana ito. Si Haman at Mo Wuyo, isang inapo ni Mo Chanji, ay may malapit na relasyon. Kung si Jiang Duxing ang magsasalita, hindi ito isang malaking problema. Okay, maraming salamat, Miss Chenzo. Masayang sumang-ayon si Haman. Kaya itong black level peripheral aristocrat na si Haman, na sobrang talino at mabangis, ay sinabihan ni Jiang Chenzo na maging partner niya. Kanilang laban. Mahigit 2 oras akong naglaro. Nasilaw at hinangaan ang mga manunood. Ang itim na mecha pilot na iyon ay isang 9 na taong gulang na bata, tama. Tingnan mo ang kanyang mga galaw. Napakakinis, napakahalimaw. Walang tao sa makapangyarihang team na ito. Ito ay isang fuel-saving lamp. Posible ba ito? Ang pag-iwas ng Ice Angel ay napakalakas din. Siguro hindi nila mapapasya ang mananalo sa loob ng ilang oras, tama. Napakahusay ng larong ito. Sa arena, mahigit 2 oras nang nakatayong magkaharap sina Li Tianxing at Hong Dali. Dahil dito, labis na nanlulumo si Li Tianxing kailan matatapos ang laban na ito. Sa tingin mo kaya kung kumilos? Pagkaraan ng ilang sandali, walang magawa si Li Tianxing. Sarili niyang desisyon na ang 2 panig ang maglalaban sa kanilang sarili. Ngayon walang nanalo o natalo. Kahit na gusto niyang hilingin sa 2 tao sa kanyang koponan na patayin siya, ngunit sa pangalawang pag-iisip, kung sila ay nanalo, kung gayon wala akong lakas ng loob na maging hari sa oras ng kagipitan, kaya hindi ito isang magandang pakikitungo kahit na ano pa ang tingin ko dito. Pagkatapos ng lahat, si Li Tianxing ay lubos na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Ling Emperor, at talagang hindi mahirap labanan ng 5. Bueno, mas mabuting hilingin sa kanila na direktang umamin ng pagkatalo, para matalo ko si Hong Dali, at pagkatapos ay patayin sila ng paisa-isa.
Hinawakan ni Li Tianxing ang kanyang baba, kung gayon, ako ang magiging ganap na hari. Sa panahong iyon ay aakitin ko ang atensyon ng lahat, kabilang si Mr. Malong. To be honest, very reliable ang diskarte niya. Tulad ng alam nating lahat kung gaano kalakas si Ling Emperor, talagang hindi biro na kaya niyang tumayo sa 5 tao ng mag-isa. Mayroon pa siyang ganitong tiwala. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, gumawa kaagad ng desisyon si Li Tianxing at ngumiti kay Hongdali, masyado silang mabagal sa paglalaro. Paano kung atakihin muna natin? Ang mananalo ay hari, at ang kalalabasan ay matukoy sa isang laro. Pagkatapos niyang sabihin ito, maya-maya, hindi tumugon ang kabilang partido. Hongdali, Hongdali. Anong ginagawa mo? Nabalisa si Li Tianxing at sumigaw ng malakas, sinabi ko na magsimula tayo sa pakikipaglaban. Tapos hindi pa rin kumikibo si Hongdali. Ito ay isang ang sitwasyon. Kinokontrol ni Li Tianxing si Ling Emperor na paunti-unting sumulong. Bagamat siya ay lubos na nagtitiwala kay Emperor Ling, lubos na naalala ni Li Tianxing ang sinaunang kasabihan tungkol sa pagtaob ng isang bangka sa kanal, at ang kanyang mga nerbiyos ay umabot sa pinakamahigpit na antas, sa takot na makatagpo siya ng isang bagay na hindi handa. Palapit ng palapit ang distansya, at nakita pa ni Li Tianxing ang asul na gulansiyo na nakatayo roon, napakatahimik. Anong ginagawa ng lalaking ito? Lalong kinabahan si Li Tianxing. Dahil hindi niya alam kung ano ang susunod na plano ni Hongdali. Kaya, huminto rin si Li Tianxing at tumingin kay Gulanxiyo mula sa malayo. Ngunit nakatayo lang doon si Gulanxiyo ni Hongdali, hindi kumikibo at walang reaksyon, na parabang isa siyang iskultura. Hongdali. Talagang nanlumo si Li Tianxing sa pagkakataong ito at sumigaw ng malakas, Hongdali. Tinatawag kita, hindi mo ba ako naririnig? Pagkatapos ay alam niya kung bakit hindi kumikibo si Hongdali. Oh, tinawag mo ba ako? Tamad ang boses ni Hongdali, at naririnig pa niya ang kanyang paghinga sa pamamagitan ng communicator, nakatulog ako ng maayos sa oras na ito, Ang pagtulog sa isang virtual na mundo ay parang okay lang, medyo komportable. Damn it! Tulala akong nakatayo doon ng mahigit 2 oras, ngunit talagang natutulog ang hanggal na ito na si Hongdali. Tulog na talaga siya. Hindi mapapatawad. Hindi mapapatawad. Natiis ni Li Tianxing na binugbog siya ni Hongdali, ngunit hindi niya kinaya na hindi siya sineseryoso ni Hongdali. Siya ang numero 1 henyo sa mga nakababatang henerasyon ng mga maharlikang galactic. Ang unang henyo. Ang ganap na kampyon ng Galaxy Super Robot Wars na ito. Dahil dito, nang ahas talagang matulog si Hongdali kapag nakaharap sa kanya, talagang naglakas loob siyang matulog. Mamatay. Pinindot ni Li Tianxing ang buton ng armas, at kaagad, 6 na sinag ang bumaril patungo sa Hongdali. Boom boom boom. Nagkaroon ng nakakasira ng lupa na pagsabog, at ang boses ni Hongdali ay dumating, holy crap. Ano ang nangyayari sa iyo? Sampelan mo lang ako kung sasabihin mo. Maaari mo ba akong bigyan ng pansin? Ano ang iyong ginagawa? Pagkatapos ng usok, lumitaw ang figure ni Gulanxiyo. Well, hindi masama ang depensa. Sa pamamagitan ng pagbaluktot ng posisyon ng tumama ang 6 na sinag kay Gulanxiyo, na nagdulot lamang ng pinsala. Kung hindi, talagang napakalakas ni Ling Emperor. Maaari niyang talunin ang posisyon ng ni Gulanxiyo sa isang galaw lang. Invincible talaga siya. Binalaan na kita, pero natutulog ka talaga. Natutulog. Nang banggitin ito ni Li Changxingqi, sinabi niya, kailangan kitang patayin ngayon. Sa lalong madaling panahon. Ang mga salitang ito ay binigkas, ang dalawang panig ay nagsimulang maglaban. Sa field ng manunood sa labas, kumilos sina Li Tianxing at Hongdali, na agad na nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na tao. Kung tutusin, mahigit 2 oras na ang laban ni Jiang Chenzo. Kahit na ikinatuwa ito ng mga manunood, napakahaba pa rin ito. Sa pagkakataong ito, nang kumilos sina Li Tianxing at Hongdali, agad na naging masigla ang lahat. Hindi mabilang na mga tao ang sumigaw, tingnan, 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 nag-aaway sina Ling Emperor at Gulanxiyo. Nakakapanabag sa pagkakataong ito. Oo, ang pinakamalakas na tunggalian. Ang pinakamalakas, ang dalawang kapitan sa wakas ay nagkaharap, hindi madali. Sa espesyal na VIP room, naging energetic din si Mr. Malone, na kanina pa inaantok at nakangiting nagsabi, sa wakas ay kumilos na rin ako, kung hindi ay handa na akong matulog ng mahimbing. Gising na ako. Oo, pagpapasaya ni Li Hanhong sa kanyang anak sa gilid, sa lakas ng aking Tianxing, tatagal lamang ng ilang minuto bago manalo. Kung tutusin, siya ang numero 1 henyo ng ating kabataang henerasyon ng mga maharlikang galactic. Hindi ito biro. Bahagyang ngumiti si Malong at sinabi sa casual na tono, napakalakas ng kanyang mecha, binibigyan ko lang siya ng 2 minuto upang manalo sa laro. Hindi na magtatagal ang oras na ito. Ang kahilingan ay tila napakataas, ngunit si Li Hanhong ay walang anumang pagtutol. Sa kapangyarihan ng Ling Emperor at talento sa pakikipaglaban ni Li Tianxing, malulutas ang labanan sa loob ng 2 minuto nang walang anumang pressure. Sa larangan ng paglalaro, tumingin si Li Tianxing kay Gulanxiyo sa kanyang harapan, na may mapang-asar ng ngiti sa kanyang mga labi. Hongdali, sa pagkakataong ito, handa na akong kumilos.
Ang mga salita ni Li Tianxing ay labis na mayabang, haha, magsaya sa huling pagkakataon, baka wala kang pagkakataon. Sa mga mata ni Li Tianxing, ang ibang mga kalaban ay wala. Ito ay nagkakahalaga ng isang pangalawang tingin para sa kanya, isang bagay na maaaring gawin sa isang shot. Si Hong Dali iyon. Kung tutuusin, natalo na nga niya siya sa virtual world noon, kaya nag-atubili siyang sumulyap pa. Ngunit ito ang limitasyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang galactic super robot war. Ang pakikipaglaban sa isang mecha ay iba sa pisikal na labanan. Gaano man katatag ang iyong mga katangian, hindi ito gaanong ibig sabihin. Sa labanang ito ng mecha, inihahambing ang pagganap ng mecha, inihahambing ang kapangyarihan ng mga sandata, inihahambing ang intuition ng pakikipaglaban, at inihahambing ang operasyon ng mecha. Ang mga pangunahing katangian lamang ng katawan ay hindi gaanong mahalaga. Napakaraming kalokohan, walang pakialam si Hong Dali. Ang kanyang boses ay tamad gaya ng dati, biyanan, kung gusto mong lumaban, gawin natin. Kabanata 903 segundo. Ngayong nasabi na at tapos na ang lahat, maghanda na tayong kumilos. Sa totoo lang, bago kumilos si Li Tianxing, nakalkula na niya kung ano ang mangyayari kung siya ay tumama, kung ano ang mangyayari kung siya ay makaligtaan, kung ano ang kanyang gagawin kung si Hong Dali ay lumaban, at kung ano ang kanyang gagawin kung si Hong Dali ay hindi lumaban. Nakalkula pa niya ang lahat ng posibleng lokasyon kung saan lilito si Hong Dali, at handa na siya sa pag-iisip. Matapos ilunsad ang unang alon ng mga pag-atake, kung saan kukunan ang mga kasunod na pag-atake, kung paano baguhin ang kanyang posisyon, at kung paano iwasan si Hong Dali. Habang malakas ang pag-atake, kung paano mag-counterattack ng maganda para magawa mo ang pinakamahusay at maakit ang atensyon ni Master Malong. Bilang karagdagan, pagkatapos manalo sa larong ito, paano ko papatayin ng maganda ang iba pang apat na mecha, upang makakuha ako ng 5 kill, talunin ang lahat ng mga kalaban ng mag-isa, at pagkatapos ay magtagumpay sa kaluwalhatian. Sa ganoong eksena, tiyak na siya ang magiging focus ng lahat ng manunood na nanunood ng larong ito sa pangunahing lungsod ng Shinra. Nagwagi ang bayani, at magpapatuloy ang kanyang reputasyon bilang numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon ng mga maharlikang galactic. Sa pag-iisip na ito sa kanyang isip, si Li Tianxing ay naging mas maingat. Tiningnan niyang mabuti ang lupain. Ito ay isang payak na lugar, halos katumbas ng isang damuhan. Siyempre, may kagubatan sa hindi kalayuan, mga 300 metro ang layo. Kung siya ay maglulunsad ng isang pag-atake, ang mecha ni Hong Dali ay hindi makakayanan ang kapangyarihan ng kanyang sariling sandata, at hindi may iwasang naisin niyang makahanap ng isang lugar na mapagtataguan at maghintay ng pagkakataon. Kung sinunod niya ang ideyang ito, dapat na bumalik si Hong Dali. Sa oras na ito, malamang na tumalikod siya at gumamit ng ilang malalayong sandata upang pigilan ang sarili sa isang tiyak na lawak. Sa oras na iyon, kailangan lang niyang dagdagan ng firepower upang magdulot ng malubhang pinsala sa kanyang mecha. At kung pauilas ang lakad ni Hong Dali, agad niyang sisunduan at haharangan ang lahat ng ruta ng pagtakas niya para hindi siya makatakas sa ibang direksyon. At sa takip na firepower ni Ling Emperor, gaano man kalakas ang kanyang Gulanxiu armor, hinding-hindi nito kakayanin. Sa oras na iyon, madali ko siyang matamba at manalo. Bagamat maraming ideya si Li Tianxing. Sa totoo lang, ilang segundo lang. Talagang pinahahalagahan niya ang larong ito. Kung tutusin, 1.6 bilyon ang nagastos at 1 bilyong suhol ang naibigay. Kung matatalo siya sa huli, sobrang nakakahiya. Sabay taas ng puso ng lahat ng manunood sa auditorium. Ang mga labanan sa pagitan ng mga hari at mga hari ay kadalasang pinakamatindi. Sa mga nakaraang laro, sa Final King vs. King, masasabing tumagal ng 3 hanggang 5 oras ang laban at magkakasamang namatay sa huli. Sa pagkakataong ito ay talagang makapangyarihan ang Ling Emperor ni Li Tianxing, ngunit paano naman ang Gulanxiu ni Hong Dali? Anong uri ng mga natitirang kakayahan ang magkakaroon? Di nagtagal, pagkatapos na tumahimik ang eksena ng halos 10 segundo, gumalaw ang Spirit Emperor na kinokontrol ni Li Tianxing. Direktang ginamit ng Spirit Emperor ang kanyang pinakamakapangyarihang galaw, ang Galaxy of Ending, at 6 na pulang dugong sinag ng liwanag ang bumaril sa Gulanxiu ni Hong Dali. Alam ng lahat ng tao sa silid ang kapangyarihan ng pulang sinag na ito. Halos agad-agad, ang puso ng lahat ay nasa kanilang mga lalamunan. Alam natin na ang bilis ng liwanag ay napakabilis. Sa sandaling pinaputok ni Ling Emperor ang hakbang na ito, ang Gulanxiu ni Hong Dali ay muntik ng matamaan. Si Gulanxiu ay tuluyang natamaan ng pulang sinag. Ang lakas ng pag-atake na halos 500,000 yuan ay talagang napakalaki. Si Gulanxiu ay nasugatan. Ha, hindi ka man lang makaiwas, bigo talaga ako. Tumawa ng malakas si Li Tianxing. Sa oras na ito, natural na oras na para talunin ang nalunod na aso, kaya paanong magdadalawang isip pa si Li Tianxing. Matapos ilunsad ng mecha ng Ling Emperor ang naunang hakbang nito, ang buong bagay ay nagsimulang kumilos ng marahas. Dahil nakalkula na niya ang lahat ng posibleng aksyon ni Hong Dali. Naturally, imposibleng tumayo lang doon ng walang laman. Kaya nang sabihin ni Li Tianxing ang mga salitang ito, nagpakita na si Emperor Ling sa loob ng 500 metro sa harap ni Gulanxiu. Napakalapit na ng distansyang ito. Gusto ni Li Tianxing na bigyan ng huling suntok si Hong Dali.
Nang ang buong audience ay handa ng magsaya na sa wakas ay darating na ang kampyon, nang si Master Malong ay titingnan na ang oras, ang espiritong emperador ni Li Tianxing ay biglang nawala. At kung nasaan siya ngayon, isang kakaibang bola ng liwanag ang lumitaw. Pagkatapos ng labanan, nawala si Li Tianxing. Ito, anong nangyayari? Nagulat ang lahat. Saan napunta ang Spirit Emperor Mecha, na noon pa man ay kilala na walang talo? Paano ito mawawala? Si Master Malong ay lubos ding natigilan. Hindi niya maintindihan kung saan nagpunta si Li Tianxing. Gayunpaman, nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa, tumayo lang siya ng marahan, umiling, at sinabi kay Li Hanhong, na natigilan na, pasensya na talaga. Kung matatalo ang anak mo, dito na magtatapos ang usapin sa pagitan natin. Sabi niya at nag-walk out. Si Li Hanhong ay nakaupo sa sofa, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Nawala talaga ang sarili niyang anak. Iyan ang Spirit Emperor. Ang Spiritual Emperor ay nagkakahalaga ng 600 milyon. Talagang nawala. Imposible. Paano ito posible? Hindi ito maaaring totoo. Tuluyan nang bumagsak si Li Hanhong. Ang pagkawala ng kaunting pera ay hindi malaking bagay. Kung tutusin, miyembro din siya ng Presbyterian Church at medyo mayaman ang kanyang pamilya. Bagamat 1 bilyon ang nawala sa kanya, nakakadurog ng puso ngunit hindi naman masyadong nakapipinsala. Ang talagang nagpalungkot sa kanya ay ang ganap na pagkawala ni Li Tianxing ng pagkakataong pumunta sa Dim Star Territory Headquarters para sa karagdagang pag-aaral. Kung tutusin, binigyan na siya ni Melo ng pagkakataon. Basta manalo siya ng championship, aagawin niya. Ngunit hindi niya napanalunan ang kampyonato, kaya ang ibig sabihin nito ay walang bisa ang pagkakataong ito. Hong Dali. Nawala ang tanging pagkakataon ng kanyang anak. Halos mabaliw si Li Hanhong. Bigla siyang tumayo at sumigaw ng malakas, Hong Dali, hintayin mo ako, hinding-hindi kita patatawarin sa pagkakataong ito. Nawala si Li Tianxing sa arena. Noong una, medyo nalilito pa ang mga tao, pero hindi nagtagal ay natauhan na sila. Ang wormhole, ang itim na bola, ay isang maliit na wormhole. Oo, Diyos, nakakatakot ang Hong Dali na ito. Mabubuksan niya talaga ang wormhole. Kung titignan ang poster niya kanina, akala ko siguradong talunan siya. Tama ang madla, ang kakaibang itim na bola ay ang wormhole. Ang sandata ni Hong Dali, ang Space Crushing Wave, ay upang buksan ang isang maliit na wormhole, pagkatapos ay ishoot ang hindi mabilang na gravity waves dito, at pagkatapos ay gamitin ang gravity waves upang atakihin ang kaaway. Ngunit iyon ang karaniwang paraan ng paggamit pagkatapos ng lahat. Si Hong Dali, isang hindi kinaugalian na lalaki, ay binago lang ang kasanayang ito agad niyang pinaandar ang kanyang impulse sa posisyon kung saan nakatayo si Li Tianxing, at pagkatapos, wala na. Si Li Tianxing ay nilakbay ni Hong Dali. Grabe, ang saya mo. Hong Dali curled his lips with a relaxed expression, napakabata mo pa para makipag-away sa akin. Hehe, kung hindi ako nagkunwaring malubhang na sugatan, paano ka tatayo ng masunurin? Saan? Kaya nga sinasabi ko, anumang oras, hanggat hindi papatay ang kalaban, hindi dapat maging pabaya, mga kasama. Sa isang sulok ng virtual na universo, bumagsak si Li Tianxing. Nasaan ito? Nasaan ito? Paano ako lumabas dito? Nasaan ang kompetisyon? Nasaan ang kompetisyon ko? Nasaan ang championship ko? Pawis na pawis pa lang ay may biglang mensahe sa kanyang tenga. Halika tumugma sa tunog ng sistema. Napakalamig ng boses at walang emosyon. Siyempre, ang nilalaman ay masyadong walang awa, ang mga manlalaro ay umalis sa site ng kompetisyon at mangyaring bumalik sa loob ng 1 minuto, kung hindi, sila ay masentensyahan ng kamatayan. 60, 59, 58, 30, 20, 28. Sa sobrang pagkabalisa ni Li Tianxing ay halos umiyak siya. Ni hindi nga niya alam kung saan ang ghost place na ito, paano siya makakabalik sa competition site. Ngunit kung hindi siya bumalik sa site ng kompetisyon, siya ay direktang mahatulan na matalo. Anong gagawin? Anong gagawin? Bumagsak si Li Tianxing. Gaano man siya kabongga sa mga oras na ito, hindi niya nailigtas ang sarili at nalilito na lamang siyang manood habang natalo siya sa laro. Ang ganitong uri ng oras ay lubhang mahirap. Bawat segundo ay tila kasing haba ng 1 siglo. Sa kabutihang palad, kahit na ang oras ay malungkot, ito ay umuusad pagkatapos ng lahat. 3, 2, 1, 0. Swish! Nang matauhan si Li Tianxing, nagpakita na siya sa driver's lounge. Dahil nabigo si Li Tianxing, hindi na kailangang ipagpatuloy ni Nelson at Haman ang pakikipaglaban. Maaari silang sumuko na lang at tapos na ang laro. Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw ang malamig na boses ng system sa buong stadium, at kasabay nito, ang panghuling kampyon at lahat ng impormasyon ng mga miyembro ng koponan ay ipinakita sa malaking holographic projection sa gitna ng arena ng panunood. Champion Team, Team Powerful. Kapitan, Hong Dali. Pangalan ng Mecha, Gu Lanxiu. Bilang ng mga napatay sa larong ito, 1. Kabuuang mga napatay, 1. Mga miyembro ng koponan, Tang Moxen at Li Nianwei. Pangalan ng Mecha, Dragon Tiger King. Bilang ng mga napatay sa larong ito, 1. Kabuuang mga napatay, 1. Miyembro ng pangkat, Lin Chuyin. Pangalan ng Mecha, Bolton.
Bilang ng mga napatay sa larong ito, 1. Kabuuang mga napatay, 1. Miyembro ng koponan, Wang Mu. Pangalan ng mecha, Dark Angel Astenastil. Bilang ng mga napatay sa larong ito, 0. Kabuuang mga napatay, 0. Miyembro ng pangkat, Jiang Chenzo. Pangalan ng mecha, Ice Angel. Bilang ng mga napatay sa larong ito, 0. Kabuuang mga napatay, 0. Excited ang lahat ng audience sa audience. Hindi pa sila nakakita ng ganoong laro. Ang pinakapaboritong Spirit Emperor dati, ang Spirit Emperor na patuloy na sumasakop sa unang pwesto, sa wakas ay natalo sa laro sa hindi inaasahang paraan. Talagang napakalakas ni Gulan Xiu. Kahit na ang Spirit Emperor ay maaaring patayin siya kaagad, sino pa ang kanyang kalaban? Hahaha. Kahanga-hanga, ito ay kamanghamanghang. Oo, nakakapanabog talaga ang larong ito. Sa huli, akala ko ay matatalo si Hong Dali, ngunit hindi ko inaasahan na papatayin niya siya sa isang galaw lang. Kung wala si Li Tianxing, siya ay walang talo. Hindi, napakalakas ng Spirit Emperor ni Li Tianxing noon, napakaraming tao ang umaatake sa kanya, ngunit agad siyang napatay ni Hong Dali. Ang ganitong mga komento ay umalingaw-ngaw sa buong stadium. Nagpalakpakan at nagdiwang ang mga tao. Ngunit sa game lounge, nagkaroon ng nakakapanghinang dagandong, Hong Dali, papatayin kita. Papatayin kita. Kabanata 904, ikaw ay malupit. Nakakadurog ng puso ang tunog na ito. Para itong isang taong nakakulong sa kanyang dumi sa loob ng isang linggo at sa wakas ay nagkaroon ng tibi. Lahat ng tao sa Galaxy Noble Lounge ay tumingin sa direksyon ng tunog, at agad na nakita ang mukha ni Li Tianxing na halos madistorbo at siya ay sumugod. Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, alam ni Yin Tianzang na dapat may magandang panoorin ngayon. Humalaklak siya at sinabing, "Oy, hindi ba ito ang quasi-champion natin na si Brother Tianxing? Bakit, hindi ka nanalo ng championship? May balak ka bang maghiganti?" Sinabi niya ang mga salitang ito ay labis na nakakasama, lalo na ang salitang, quasi-champion, ay binigyang diin. Nang marinig ito ng lahat ng tao sa paligid ay agad silang napatikip ng bibig at ngumisi. Ang ilan sa kanila ay tumalikod. Paano pa sabihin, bagamat si Li Tianxing ay ang numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon ng mga maharlikang galactic, ang kanyang pinakamalaking kahinaan ay palaging mataas ang tingin niya sa kanyang sarili at mababa ang tingin sa iba. Bagamat ang mga maharlikang galactic, lalo na ang mga kabataan, ay gumagalang sa ibabaw, ngunit nakikita siya pagkatapos kumain ng marami, medyo natutuwa pa rin ako sa aking kamalasan. Walang ibang paraan. Kung hindi mo alam kung paano kumilos, huwag sisihin ang iba sa pagpapalala ng mga bagay. Walang sino man ang maaaring sisihin ng sino man. Stop talking nonsense. Nasaan si Hong Dali? Papatayin ko siya. Patayin. Ngayong nawala ang ganoong mahalagang pagkakataon, paano susuko si Li Tianxing? Puno ng galit ang kanyang mukha, at ang kanyang orihinal na gwapong mukha ay pumipilipit pa, na may pulang mata. Nakakatakot. Kuya Tianxing, huwag kang maglaro kung hindi mo kayang matalo. Sa oras na ito, si Feng Wuan, na natalo noon ni Li Tianxing, ay tumayo at ginisyon, magdala ka ng mecha na nagkakahalaga ng 600 milyon para sumali sa digmaan. Dudurugin mo ang lahat. Hoy, anong sabi ng iba? Paanong hindi mo kayang matalo? Bakit, sa pamilya mo ang championship, pwede mong kunin kung gusto mo. Ang relasyon sa pagitan ni Feng Wuan at Li Tianxing ay karaniwan lamang noon, ngunit pagkatapos ng nangyari sa Earth, ito ay naging mas malala pa. Ang relasyon ay lumala, at ngayon si Feng Wuan ay hindi nanalo ng kampyonato. Ngunit hindi rin ito nakuha ni Li Tianxing, at ang pakiramdam ay napakaasim. Anyway, break na kami sa isa't isa. Gaano katagal kung hindi tayo magdadagdag ng insulto sa pinsala ngayon? Tama, idinagdag din ni Yin Tianzang, ang bakal na batas ng Galaxy Alliance ay nasa anumang kompetisyon, ang mga maharlika sa Galaxy ay hindi pinapayagan na ituloy ang nanalong kampyon upang maiwasang mawala ang orihinal na intensyon ng kompetisyon at pag-unlad. Kapatid na Tianxing, kung hindi mo mapanalunan ang kampyonato tulad nito, gugustuhin mong pumatay ng isang tao. Sino ang maglalakas loob na sumali sa kompetisyong ito sa hinaharap? Magiging kompetisyon lang sa atin. Ang mga salita ni Yin Tianzang ay halos tumama sa kahinaan ni Li Tianxing. Isipin ito sa ganitong paraan, ang mga maharlikang galactic ay nangingibabaw na sa kalangitan sa kalawakan. Kung ang kampyon ay naghahanap ng gulo dahil hindi niya mapanalunan ang kampyonato, kung gayon sino ang makakatagal? Paano tayo makikipagkompetensya sa hinaharap? Wala akong pakialam. Wala akong panahon para pakialaman ito. Sumigaw si Li Tianxing, nasaan si Hong Dali? Gusto kong makita si Hong Dali. Gusto ko siyang makita. Gusto niyang makita si Hong Dali. Alam ng lahat na napakatigas ng backstage niya, at medyo nakasimangot sila. Ang bagay na ito, sa totoo lang, ay talagang mahirap hawakan. Hindi ba ang dahilan kung bakit napakaraming Galactic Nobles ang sumasali sa Galactic Noble Super Robot War na ito para lang maakit ang atensyon ni Lord Malone? Bagamat tila walang epekto sa huli, pagkakataon pa rin ito. Napakalaki ng namuhunan ni Li Tianxing. Matagal na siguro siyang nakapagdesisyon at nakipag-ugnayan na. Hanggat siya ang nangunguna, maaagaw siya ni Malone. Dahil dito, labis siyang inabuso ni Hong Dali. Siguradong hinaypan ito ni Malong.
Nawala ang ganoong magandang pagkakataon. No wonder nagalit siya sa kahihiyan. Bilang karagdagan, ang pamilyang Li sa likod ni Li Tianxing, ang kanyang ama na si Li Hanhong mismo ay miyembro ng Presbyterian Church. Si Lolo Li Xuancheng ang pinakamalakas sa 5 emperador. Sa ganoong background, kahit na si Li Tianxing ay nagsimulang magdulot ng gulo. Wala talagang magawa sa kanya ang iba. Bilang resulta, sa sandaling ito, lumabas si Hong Dali sa lounge. Oy, hindi ba ito si Brother Tianxing? Saan ka lang ipinadala ng shot na iyon? Hindi na malayan ni Hong Dali na may napipintong sa kuna. Ngumiti siya at sinabi, noong oras na iyon, talagang isang shot ang nagkamali. May espasyo ang galaw kong iyon. Ang pagdurog na alon ay may mga katangian ng isang wormhole, ngunit ito ay medyo mas malayo. Oops, I'm so sorry, I'm so sorry. Kung masyado kang nagmamalasakit sa premyo, ibibigay ko na lang ang reward ng champion, ano ba yan? Aba, ang pangalan ni Ruth, tama. Nang sabihin ito ni Hong Dali, hindi na nakatiis si Li Tianxing at sumugod siya, hinawakan ang kwelyo ni Hong Dali. Magsisimula na ang laban, at kinabahan ang lahat. Walang pakialam si Tang Moxon. May umatake kay Hong Dali, na malaking bagay. Habang sinasabi niya ito, binalak niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit pinigilan ni Hong Dali. Si Hong Dali ay mukhang walang malasakit, ikiling ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay napaka-inosente, at sinabi, ano ang ginagawa mo, bitawan mo. Huwag mong bibitawan. Kinagat ni Li Tianxing ang kanyang mga ngipin sa galit, inalis mo ang aking kampyonato, papatayin kita. Patayin ka. Ikaw. Hindi ba't big root bone forging grass lang ito? Ngumuso si Hong Dali, gusto mo. Kung gusto mo, sabihin mo lang. Paano ko malalaman na gusto mo kung hindi mo sasabihin sa akin? Tumingin sa akin ng taos puso, ngunit kailangan mo pa ring sabihin sa akin kung ano ang gusto mo. Gusto mo ba talaga? Gusto mo ba talaga? Li Tianxing. Maging tapat ka. Sinabi niya na talagang gusto niyang putulin ang puot na Hong Dali na ito, ngunit wala siyang pagpipilian. Nagkunwari lang siyang lumalaban. Matengkad pa rin sa kanyang isipan ang eksena kung saan binugbog si Hong Dali ni Hong Dali sa Hongguang Star. Kung talagang kikilos ka, kung binugbog ka ng marahas. Malupit ka, malupit ka. Galit na galit si Li Tianxing na kung hindi siya kikilos ngayon, masisira siya ng mukha, at hindi niya ito matatalo kung gagawin niya iyon. For a moment, hindi niya alam ang gagawin. Nagulat ang lahat sa paligid nang makakita sila ng ganoong eksena. Si Li Tianxing, na kilala bilang pinakamalakas na henyo ng nakababatang henerasyon ng mga maharlikang galactic, ay labis na nadismaya nang harapin si Hong Dali, ngunit hindi siya kumilos. Matitiis kaya niya. Sa ilang sandali, ang lahat ay naging usyoso at nagbulungan. Ano ang nangyari? Talagang nagpigil si Li Tianxing at hindi kumilos. Walang sino man dito ang talagang makakakontrol sa kanya sa isang labanan, tama ba? Oo, siya ang numero 1 henyo kung tutusin, at ang kanyang lakas ay tiyak na hindi niya ito pinasabog, ngunit bakit hindi siya naglakas loob na gawin ito? Ito ay isang virtual na mundo kung tutusin. Kung siya ay gumawa ng kahit ano, siya ay makakakuha lamang ng ilang mga salita ng pagsaway, ngunit siya ay talagang nagpigil. Kakaiba ang nangyari ngayon, dati. Sino ang nakasakit sa kanya? Sa totoong mundo, light beating lang. Sa virtual world, hindi ba laging direct attack? Ano ang nangyayari ngayon? Hindi naintindihan ng lahat. Nagkatinginan sina Yin Tianzang at Feng Wuan na parang nasa salamin. Sabay kaming nagtawanan. Tila hindi kailanman sinamantala ni Li Tianxing sa harap ng Hong Dali. Tumigil ka. Sa kabutihang palad, nang si Li Tianxing ay nag-aalangan, isang malalim na boses ang tumunog, napakahirap na salakayin ang kampyon. Lumingon ang lahat at nakitang ang ama ni Li Tianxing, si Li Hanhong. Lumapit si Li Hanhong, tumingin kay Li Tianxing, at sinabing may mahigpit na ekspresyon, tumigil ka na, gusto mo pa bang turuan kita kung ano ang susunod na gagawin? Ama, ako. Kinagat ni Li Tianxing ang kanyang mga ngipin at binigyan ng matalim na tingin si Hong Dali. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang kamay at bangulong, oo, pasensya na, kasalanan ko lang ngayon, naging mapusok ako. Ibinaba ni Li Tianxing ang kanyang ulo. Si Li Tianxing ay talagang yumuko kay Hong Dali. Ang numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon ng mga maharlikang galactic ay talagang yumuko kay Hong Dali. Malapit na bang sumabog ang universo na ito? Nanaginip siguro ako. Oh, okay, walang pakialam si Hong Dali. Nasa mukha pa rin niya ang mapaglarong ngiti, kung wala na, pupunta na lang ako at tatanggap ng parangal. Hindi raw mababa ang pabuya para sa nanalo sa kompetisyong ito. Pagkatapos ay ibinigay niya ito ng ganito kinuha niya si Tang Moxon at iba pa at dirdiretsong lumabas. Okay, maghiwa-hiwalay na tayong lahat. Ikan-away ni Li Hanhong ang kanyang kamay. Bilang miyembro ng Presbyterian Church, mayroon pa rin siyang paggalang. Hindi nagtagal ay lumabas ang lahat, at hinailan ni Li Hanhong si Li Tianxing para maupo. Agad na nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha, tingnan mo. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na panatilihing kalmado ang iyong sarili? Naiintindihan mo ba na kailangan mong panatilihin ang iyong kalmado? Ngunit, ama, nakipaglaban si Li Tianxing sa isang unang tandang. Parang, ibinaba niya ang kanyang ulo at malungkot na sinabi, nawala ko ang napakagandang pagkakataon. Hindi ko kayang lunukan ang hiningang ito.
Humingi lang ako ng tawad kay Hong Dali. Saan ko ilalagay ang aking mukha? Mukha, ano ang punto? Sinabi ni Li Hanhong nang may pang-aalipusta, tandaan, ang mabubuhay hanggang sa wakas ay ang huling tumawa. Kung may mukha ka, magkakaroon ka ng mukha kapag may lakas ka. Kung wala kang lakas, sino ang magbibigay sa iyo ng mukha? Ngunit, ama, ano ang dapat kong gawin? Pinalampas ni Li Tianxing ang magandang pagkakataon at talagang naapektuhan nito ang kanyang kalooban, kaya kahit anong mangyari, hindi siya susuko. Siyempre alam ko kung ano ang anak ko. Tumawa si Li Hanhong at sinabing, tandaan mo, hindi pa huli ang lahat para maghayganti ang isang ginoo pagkatapos ng 10 taon. Walang epekto ang isang beses na pakinabang at pagkalugi. Sa orihinal, sobrang nalungkot ako na natalo ka sa pagkakataong ito. Noon, gusto ko rin siyang patayin. Pai. Pero naisip ko, ngayong lumabas na ang resulta, ano pa ba talaga ang silbi nito? Paano na lang kung magsisi tayo? Ay ganap na walang kahulugan. Totoo iyon. Pinag-isipan itong mabuti ni Li Tianxing at nalaman niyang totoo nga. Ngayong nagawa na ang resulta, kahit na ginagamit niya talaga ang kapangyarihan ng mga maharlikang galactic para patayin si Hong Dali, ano ang mangyayari? Kung ang pagkakataon ay nawala, ito ay nawala. Walang pakinabang sa pagpatay kay Hong Dali sa panahong iyon. Paano kung huminga at pagkatapos ay makulong ng ilang taon pa? Alam mo, ang pagpatay sa kampyon sa kompetisyon ay isang masamang bagay. Ito ay halos kapareho ng parusa sa pagtakas sa labanan. Minsan na siyang nakatakas noon, at ilang araw na lang. Kung muli niyang gagawin ang pagkakamaling ito, kahit sa mukha ng kanyang ama, hindi tuwirang maiiwasan ang parusa. Kaya, kadalasan, huwag masyadong impulsive kapag gumagawa ng mga bagay. Nakalimutan mo na ba si Mr. Malong? Tumawa si Li Hanhong. Naisip ito ni Li Tianxing at biglang naintindihan. Pare, ibig mo bang hilingin kay Lord Malong na kumilos? Lumiwanag ang mga mata ni Li Tianxing. Tama iyan. Malungkot na sinabi ni Li Hanhong, si Master Malong ay may libangan. Hindi lang siya malabag, kundi uhaw din sa dugo. Kung hindi birhen ang babaeng gusto niya, tiyak na papatayin niya ito. Ngayon ay nanalo na si Hong Dali sa unang pwesto, basta't gagawa tayo ng kaunting pabor at hilingin kay Malong na makipagkita sa mga tao mula sa Team Hong Dali, isipin mo ito, sa hitsura ng mga babae mula sa Team Hong Dali. Sa oras na iyon, natural na may matataas na maharlika na tutulong sa atin, naisip ito ni Li Tianxing, gaano man kahirap ang paghihirap ni Hong Dali noong panahong iyon, hinding-hindi niya malalampasan ang matataas na ranggo ng mga maharlika. Chapter 905, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Ngayong naisip na nila kung paano haharapin si Hong Dali, bumalik si Li Hanhong at ang kanyang anak sa totoong mundo para hanapin si Master Malong. Pagpasok sa silid na inayos para kay Malong, si Li Hanhong ay gumawa ng labis na dismayadong ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing, Mr. Malong, ikinalulungkot ko talaga na bigan ka. Ito ay dahil ang aking anak na lalaki ay masyadong hindi kasiya siya at binugbog ng iba. Nanalo ng kampyonato. Nako, narinig ko yun maliban kay Hong Dali, ang iba sa koponan ng kampyonato ay mga babae at mga bata. Talagang nanalo ang ganoong koponan. Sinabi niya ito ng napakabagal, lalo na ang pagdaragdag sa mga labi sa koponan ng kampyonato. Gaya ng inaasahan, nang marinig ito ni Mr. Malone, agad niyang hinawakan ang kanyang baba at tumango, bueno, dahil natalo tayo, wala na tayong magagawa, pero ang championship team na ito ay medyo maganda ang tunog. Nakakatuwa. Isang lalaki lang at ang iba ay babae at mga bata. Mapanalo kaya ng ganoong team ang championship. Kailangan mo talagang kumuha ng pain. Nagkatinginan sina Li Hanhong at Li Tianxing, at sinabi ni Li Hanhong na papuri, totoo yan. Kaya naman nalulungkot ako kapag nabigo ang anak ko sa pagkakataong ito. Lalo na sa malakas na koponan, si Li Nianwei pa rin ang kampyon ng Galaxy's Voice. Hindi man lang 1-star high ang approval rating ni Heloise, kalimutan kong matatalo siya sa isang mahusay. Sinabi ni Yu Dao na mas magiging interesado ang mga interesadong makinig. Narinig ito ni Malong. Si Li Nianwei talaga ang kampyon ng Galaxy's Voice, kaya natural na interesado siya. Agad siyang ngumiti at nagtanong, makinig sa sinabi mo, itong si Li Nianwei ay mas mahusay kaysa kay Heloise. Mas malakas. Siguradong hindi ito bituin. Kung hindi niya siya sinaksak ng gusto sa oras na ito, magiging walang kabuluhan ang buhay ni Li Hanhong. Ang rate ng pag-aproba ni Heloise ay lampas lamang sa 50 milyon, at ang rate ng pag-aproba ni Li Nianwei ay higit sa 85,000. Hindi naman magka-level ang dalawa. Ngayon si Li Nianwei ay may kinikilalang palayaw, siya ay isang magandang mang-aawit at siya ay maganda. Settled na yan. Agad na hinawakan ni Malong ang kanyang baba, well, ayan, okay. Bagamat nabigo ka, naging pabaya ka pa rin at walang nangyari. Tulungan mo lang akong magayos at maglalaan ako ng oras para makita sila. Tutal, ito ay isang koponan ng kampyonato, tiyak na dapat mong tingnan ito. Tagumpay. Si Li Hanhong at Li Tianxing ay tuwang-tuwa at naghanda na magayos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tumunog ang communicator ni Lord Malone. Inilabas ito ni Malone at tiningnan ito, kumunat ang noo, at saka iwinagayway ang kanyang kamay, lumabas muna kayo, may mahalagang pagsasaayos sa punong tanggapan. Okay. Agad namang lumabas ang dalawa.
Great Elder, ano ang nangyayari? Binuksan ang communicator. Tanong ni Malone, ngunit mayroon bang pinakabagong impormasyon? Walang anumang impormasyon. Umiling ang dakilang Elder, isa pang bagay ang hinahanap ko. Nasa Milky Way Galaxy ka ba ngayon? Hindi kalayuan sa Milky Way Galaxy. Natuklasan ang isang malaking star vein crystal mine sa Spiral Galaxy, at naisumat na ang application ng proteksyon. Dapat kang pumunta muna doon at gumawa ng mga pagsasaayos para sa ugat ng bituin. Crystal mine bago bumalik. Nang banggitin ito ng dakilang Elder, nabigla kaagad si Malong. Ang star vein crystal ore ay ang pinakamagandang shell material para sa pagbuo ng stellar class interstellar carrier. Bakit napakalakas ng matataas na maharlika sa DM star territory? Ito ay dahil kinokontrol nila ang halos 80% ng mga minahan ng kristal ng star vein sa buong larangan ng bituin. Iyon ay halos nangangahulugan na ang matataas na maharlika ng Deimos Star Territory. Pinagkadalubhasaan ang higit sa 80% ng mga stellar motherships. Kaya, ang bawat pagtuklas ng isang star vein crystal mine ay nangangahulugan na ito ay isang kumikitang trabaho. Naiintindihan. Naiintindihan. Tumayo si G. Malong at tuwang-tuwang sinabi, mahusay na Elder, pupunta ako ngayon din. Bueno, tandaan na gumawa ng mga bagay na mas mahusay, mataimtim na sinabi ng dakilang Elder, kung may mali, gagawin ko ikaw lang ang nagtatanong. Oo. Nadismaya sina Li Hanhong at Li Tianxing. Hindi nila ito maisip kahit anong mangyari. Naging maayos ang lahat sa plano, ngunit sa huling sandali, natanggap ni Master Malong ang misyon at umalis. Umalis talaga si Malong ng ganyan. Bagamat sinabi niyang babalik siya pagkaraan ng ilang sandali, labis silang nabagabag ng isipin nilang mabubuhay pa si Hongdali at sumisipa pa ng ilang buwan. Iniisip kung gaano kaperpekto ang plano, nahulog si Malong sa babae ni Hongdali. Siguradong tatutol ang tanga na si Hongdali. Noong una siyang dumating dito, kahit si Yin Tianzang, isang galactic noble, ay nang-ahas na labanan siya. Sa sandaling kumilos si Hongdali laban kay Master Malong, ang direktang resulta ay tiyak na ipapadala ng Galaxy Noble si Jeshola, at pagkatapos ay tiyak na papatayin si Hongdali kahit gaano pa siya kalakas, at pagkatapos ay kukunin ni Malong ang kanyang babae. Para kay Jiang Chenzo, pumunta na ako sa Bucking Deimos Star Territory Headquarters ngayon, kaya si Jiang Chenzo ay natural na ang pinakamahusay na kandidato ng asawa. Napakagandang plano. Bilang resulta, umalis talaga si Malong ng ganito. Ang swerte ni Hongdali. Kinagat ni Li Tianxing ang kanyang mga ngipin sa galit at galit na sinabi, kailangan talagang lumabas ni Master Malong para sa isang bagay sa ngayon. Maging kalmado. Kabaligtaran ang sinabi ni Li Hanhong. Walang malaking pagkabigo, at ngumiti siya at sinabi, gayunpaman, matagumpay naming naakit ang atensyon ni Malong. Matatapos din ang kanyang mga gawain sa kalaunan. Sa tansya ko, babalik siya sa loob ng isang buwan. Tiyak na hindi na makakataka si Hongdali. Kailangan lang nating maghintay ng tahimik, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Tama iyan. Matapos marinig ang mga salita ng kanyang ama, sa wakas ay nasiyahan si Li Tianxing, ito na ang aking pagkakataon. May kikiusap ako sa lolo mo pagbalik niya. Tingnan mo kung makakahanap siya ng paraan sa Deimos Star Territory Headquarters. Nag-isip sandali si Li Hanhong, pagkatapos ay dahan-daang sinabi, huwag kang masyadong mabalisa, at maging mahinahon sa lahat ng bagay. Sa huling sandali, huwag sumuko. Oo, naiintindihan ko. Sa virtual na mundo, panuurin ang laro. Walang ideya si Hongdali na siya ay halos matagumpay na nakabalangkas noon. Sa oras na ito, nakatayo siya sa gitna ng field kasama ang kanyang mga kasamahan sa koponan, tinatanggap ang seremonya ng parangal na ibinigay sa kanila ng sistema ng kompetisyon na ito. Mahal na mga kababaihan at mga ginoo, bigyan tayo ng pinakamainit na palakpakan upang salubungin ang koponan ng kampyon ng Galaxy Super Robot War na ito. Sila ang Team Dali. Sa mga resulta ng laro na inihayag ng system, ang buong stadium ay napuno ng kaguluhan. Ang sobrang mainit na palakpakan, ang mga tagahanga ng mga manunood, at ang mga laso ng paputok sa kalangitan ay nagsasabi sa lahat kung gaano kasikat ang magwawagi sa kompetisyong ito. Ang pagkakaroon ng malaking katanyagan sa Galaxy Alliance na ito ay karaniwang nangangahulugan na magkakaroon ka ng walang limitasyong kayamanan at lahat ng uri ng pinakamahusay na mapagkukunan sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang kampyon ay palaging sentro ng atensyon. Team Dali, ikaw ang pinakamahusay. Ha, napakalakas mo, walang talo. Sa isang galaw, natalo mo ang Spiritual Emperor na nagkakahalaga ng 600 milyong yuan, Hongdali, ikaw ang pinakamalakas. Hindi mabilang na mga tao ang nagsabi habang nagpapalakpakan at humahanga, ang sistema ay nagpatuloy sa pag-anunsyo ng mga gantimpala ng kampyon. Sa Galaxy Super Robot War na ito, ang championship reward ay 5 Beacon Bone Forging Grasses. Galaxy Coins, 200 milyon. Ilang iba pang reward. Ang iba pang mga gantimpala ay hindi mahalaga. Ang pinakamahalagang bagay ay Beacon Bone Forging Grass. Kapag nakuha mo ang damo, may kasama rin itong reward na 200 milyong Galaxy Coins. Sa ganitong kalaking halaga, pwede kang gumastos ng pera hanggat gusto mo, ha. Dali, kami ang mga kampyon.
Tuwang-tuwang sinabi ni Tang Moxon, na panalo na natin ang kampyonato, dapat ba tayong magdiwang ng maayos? Oo naman. Napangiti si Hong Dali at sinabing, bagamat hindi ko planong manalo ng championship noong una, medyo masarap sa pakiramdam na talagang manalo, hehe. Well, sa palagay ko kung marinig ito ni Li Tianxing, tiyak na magagalit siya sa kanya. Sa oras na ito, muling tumunog ang boses ng system, dahil ang kampyon ay napili, ngayon ay inaanyayahan namin ang kampyon, si Ji Hong Dali, ang kapitan ng koponan ng Dali, upang magbigay ng kanyang talumpati sa pagtanggap. Ang hakbang na ito ay sa wakas ay naabot na. Sa pangkalahatan, sa isang kompetisyon na ganito kalaki, dapat ibigay ang talumpati sa pagtanggap ng nanalo. Naturally, ang Galaxy Super Robot Battle na ito ay hindi ganoon kahusay. Kung tutuusin, ang champion ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat, kaya natural na sa kanya ang magbigay ng acceptance speech. Like thank you for this, thank you for that, hard win ang championship, in short, dapat maraming sasabihin. Pagkatapos ay alam ng lahat sa audience na tumangala pa rin sila kay Hong Dali. Anong gusto mong sabihin ko? Tahimik na tumitig si Hong Dali sa opisyal na host ng Galaxy Super Robot Wars, wala talaga. Masasabi mo ba? Ang iyong kapatid na babae, ang iyong mga salita ay narinig ng buong madla, okay. Bumulong ang host na si Waterfall Khan, Mr. Hong Dali, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo, at pagkatapos ay patuloy na nagpahiwatig, sabihin ang isang bagay na positibo, tulad ng iyong layunin, iyon lang. Sa sandaling marinig niya ang mga salita ng host, alam ni Tang Moxon na ang mga bagay ay magiging masama. Oo nga, nang marinig ni Hong Dali ang tungkol sa kanyang layunin, agad siyang natigilan, sigurado ka ba? Siyempre, walang ideya ang host kung ano ang ginawa ng lalaki sa harap niya, at sumagot ng may katiyakan, sigurado ako. Mr. Hong Dali. Oh, sabi ni Hong Dali na may mahabang boses, at pagkatapos ay tumingin sa lahat ng madla. Biglang tumawa ng malakas si Hong Dali at sumigaw sa taas ng kanyang mga baga, ako, Hong Dali. Gusto niyang maging pinakaalibughang anak sa universo. Hahaha. Ate mo. Agad na lumuhad ang host, sabi ko sa iyo na pag-usapan ang iyong mga layunin, tama, ngunit ano ang nangyayari sa iyo na gustong maging pinakamalaking talunan sa universo? Maaari rin bang ituring na layunin ang ganitong uri ng bagay? Si Tang Moxon at iba pang taong nakakakilala kay Hong Dali ay ibinauna ang kanilang mga ulo sa kanilang mga dibdib, na sana ay makalusot sila sa mga bitik sa ilalim ng kanilang mga paa. Natigilan ang lahat sa audience. Dahil walang sinumang naruroon ang maaaring mag-isip na sasabihin ni Hong Dali ang gayong mga salita sa kanyang talumpati sa pagtanggap. Kabanata 606 hindi maipaliwanag. Kakaibang tahimik, at tahimik ang buong stadium sa loob ng kalahating minuto. Pagkatapos noon, naghiyawan ang lahat. Ha. Ibang tao talaga si Hong Dali. Gusto niya talagang maging pinuno ng buong pulutong. Ang pinakaalibughang anak sa universo. Ang cute ng ganitong klaseng tao, gusto ko, hahaha. Hong Dali, the best ka. Walang magawang sinabi ni Lucifer sa karamihan, tulad ng inaasahan, ang matandang ito ay isang piraso ng tae na hindi makahawak sa dingding, ngunit gusto ko ito. Kung hindi niya sinabi iyon, hindi ko siya tatawaging Young Master, haha. Si Young Master lang ang naglakas loob na magsabi nito. Si Liang ay nakangiti ng husto. Ipinahayag niya ang kanyang labis na paghanga kay Hong Dali nang sabihin niya ito, hindi iyon magagawa ng iba. Sino ang maglakas loob na magsabi na siya ay aliberga sa harap ng napakaraming tao? Ang Young Master ay ang Young Master, hindi niya tatahakin ang ordinaryong landas. Iyon ang dahilan kung bakit handa kaming manatili sa kanya magpakailanman, nakangiting sabi ni Ling Xiaoyi, ang kagandahan ng Young Master ay palaging magiging napakahusay. Siyempre, sina Ling Xiaoyi at Liang. Pinuri nila si Hong Dali, ngunit lubos na nanlumo ang host. Sabi mo ganyan ang slogan mo, paano ako makikipagtulungan sa iyo? Ang iyong mga ambisyon ay napakataas. Iyong ate, ang daming nanonood sa iyo ngayon, sabi mo gusto mong ikaw ang pinakamalaking talunan, pero sabi ko napakataas ng ambisyon mo, mawawalan ako ng trabaho. Sa kabutihang palad, ang host ay medyo mabilis. Siya ay umubo ng 2 beses at nakangiting sinabi, sir, nakakatawa ka talaga. Well, ibahin natin ang paksa para sa kompetisyong ito, ano ang maaari mong gawin? Gaano katagal ang paghahanda? Ito ay orihinal na isang malaking kaganapan ng sukat na ito. Normal naman na maghanda ng 1 taon at kalahati, di ba? Pero nilinaw ngayon ni Hong Dali na gusto lang niyang gawing depress ang host, hindi ako handa. Nakita ko lang na masaya ang kompetisyon na ito, kaya sumali ako. Hay nako, ang ganda talaga ng kompetisyon na ito. Nima, ikaw ang kampyon. Kampyon. Bilang resulta, sinasabi mo ngayon sa akin na sumali ka lamang sa kompetisyon dahil ito ay masaya. Nagsisinungaling ka ba? Ang host ay tiyak na huminto sa pag-host. Hindi pa ako nakakita ng sinumang hindi nakikipagtulungan. Kaagad, mabilis niyang natapos ang laro. Salamat sa lahat ng mga panauhin, salamat sa iyong masigasig na pakikilahok sa larong ito. Ang larong ito ng Galaxy Super Robot Wars Shinra Main City Division ay tapos na, salamat sa iyong suporta. Salamat. Pagkatapos, lumipad nag-teleport lang palayo.
Ang buong opisyal na forum ng Galaxy Super Robot Wars ay sumabog. Ang kompetisyon ngayong taon ay napakagandang panuurin. Si Hong Dali, ang kapitan ng Dali Team, ay agad na tinalo si Li Tianxing, ang kapitan ng Extinction Team na may pinakamataas na pag-angkin upang manalo sa kampyonato. Isang galaw lang, nagpa siya na ang nanalo. At hindi lang iyon. Ang mga salita ni Hong Dali, gusto kong maging pinakaalibughang anak sa universo. Naging numero unong paksa sa mga tao at pinag-uusapan ng lahat. Kung tutuusin, maglakas loob na isigaw ang mga salitang ito sa harap ng napakaraming tao sa ganoong okasyon, ang gayong katapangan ay talagang hindi maaaring taglayin ng lahat. Mula ngayon, ako ay magiging isang die-hard fan ni Hong Dali. Hindi na kailangang ipaliwanag, ang Hong Dali ay napakahusay, si Dali ay makakagawa ng mga himala. Napakaganda ng kompetisyon na ito, hahaha, sinong mag-aakalang ang kampyon na si Hong Dali ay isang tao, isang idolo. Ang mga post na tulad nito ay nasa buong pahina. Mga bisita sa oras na ito. Ang paksa tungkol sa Hong Dali ay umabot na sa 362,541,841 na mga post. At patuloy pa rin itong sumisira ng mga record sa bilis na 10-10 milyon kada oras. Ang dami ng mga paksa, pati na ang Extinction Team ni Li Tianxing, kahit na ang mga championship team ng nakaraang Galaxy Super Robot Wars ay pinagsama-sama ang bilang ng mga paksa, natatakot ako na hindi ito magiging kasing dami ng oras na ito. Pagkatapos ng lahat, nakita ng lahat ang kapangyarihan ng Spirit Emperor ni Li Tianxing. Ang gayong makapangyarihang mecha ay matatalo lamang ni Hong Dali sa loob ng ilang segundo. Tapos yung ibang mga champion dati. Kung ikukumpara sa Hong Dali, hindi pa rin sila sapat. At naging pangunahing lungsod ng buong Shinra sa magdamag. Si Hong Dali, ang paksa ng pag-uusap ng lahat, ay napakalma tungkol dito. Anyway, wala siyang tutol sa mga bagay na ito. Noong nasa Earth siya ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat saan man siya magpunta. Pagdating niya rito, tila wala siyang pakialam, at kakaiba yun sa isang taong umabot sa isang tiyak na taas. Ang mga ulap ay kalmado at ang hangin ay banayad. Para sa estado na ito, mayroon kaming pinakasimpleng salita upang ilarawan ito, mapagpanggap. Tama, ang ating alibughang si Hong Dali ay napakataas na ng ugali. Sa Interstellar Harbor, sa loob ng Dali Armor Store. Sa oras na ito, ang Dali Armor Shop ay nagsimula ng isang magaspang na pagsasaayos, at lahat ng maaaring lansagin ay iniwang ganap na hindi nagalaw. Ang alibughang si Leia Wei na bumili noon ay nagbigay ng buong laro sa kanyang utak dito kaya Hong Dali pagkapasok nila sa pinto, 8 napakagandang babaeng duwende ang lumapit sa kanila at magalang na yumuko, "Welcome, boss," para suriin ang trabaho. Tingnan mo, itong 8 duwende na ito ay may pilak puting buhok at mga alampay. Napakalinis ng kanyang buhok, at napakalinis ng kanyang mukha na walang mga linya sa mukha na kakaiba sa mga duwende. Kaakibat ng kanyang inosenteng mga mata, matangkad na figure, at sobrang exciting at kaakit-akit ang eksena, hindi niya talaga may tatago. Oo, hindi masama, gantimpala. Ang mga tao ay nasa mataas na espiritu sa mga masasayang kaganapan. Kagagaling lang nila sa pagkapanalo ng isang championship, at 200 milyong Galaxy Coins ang nailipat sa kanilang mga account. Si Hong Dali ay talagang hindi isang maramo na tao na gumagastos ng pera, ang bawat tao ay gagantimpalaan ng 10,000 yuan, magandang trabaho gawin mo ito. Agad namang natigilan ng 8 babaeng duwende. Ang bawat tao ay ginantimpalaan ng 10,000 yuan sa sandaling magkakilala sila. Ang ganitong mapagbigay na amo ay hindi maaaring magkaroon ng gayong mapagbigay na amo sa libu-libong taon, tama. Nasaan si tatay? Kinuha ni Hong Dali si Tang Moxon at ang iba pa para maupo sa sofa. Kinuha ni Hong Dali ang inumin at humigop, nandito ka pa ba? Young Master, nandito ka na. Nakabihis na si Leia Wei sa oras na ito. Mukha siyang aso, at nang makita niya si Hong Dali, dali-dali siyang lumapit at sinabing, lumabas na si Tio Gate para gumawa ng ilang mga gawain. Sabi niya kung kailangan mo ng tulong sa anumang bagay, maaari mo munang sabihin sa kanya at hintayin siyang bumalik upang tulungan kang malutas ito. Nasa labas si Dad. Nabalitaan ni Hong Dali mula kay Uncle Gate noong nakaraan na tila lalabas siya para may gagawin. Ngayong wala na siya rito, si Leia Wei talaga ang numero 1, tumanggaw si Hong Dali, umalis na ba si Uncle Mahawk? Hindi pa umaalis si Uncle Mahawk. Kasalukuyan niyang sinasanay si Master Fang Han. Sagot ni Leia Wei. Buti naman at hindi ka pa umaalis, tumanggaw si Hong Dali, maghintay tayo sandali. Pagbalik ni Uncle Mahawk, maibibigay ko sa kanya itong malaking root bone forging grass. Sabi ni Hong Dali. May inilabas siyang maliit na damo mula sa kanyang bulsa. Ang damo ay kulay ube sa kabuuan, at may maliit na prutas na kulay ube. Napakabango ng lasa. Mukhang mas masarap ito kaysa sa Dali beans. Bueno, ang dami ng bagay na ito ay mas kaunti lang, kung hindi ito tatutol ni Hong Dali bilang merienda. Kumain. Buti na lang at hindi kami naghintay ng matagal sa pagkakataong ito. Habang si Hong Dali ay naghahanda na matulog ng tulala, ang pinto sa loob ay itinulak, at sina Mahawk at Fang Han ay lumabas ng bahay. Habang naglalakad, sinabi ni Mahawk, "Anak, maganda ang naging pag-unlad mo sa panahong ito.
Kung makukuha ng batang si Hong Dali ang Beacon Bone Forging Grass, maaari kong ituro sa iyo ang set ko ng Eagle Flying Star Song, The Sword Skill sa itaas. Nang sabihin niya ito, sa wakas ay nakita niya si Hong Dali na malapit nang makatulog. Bigla siyang ngumiti at sinabing, bumalik na ang binata. Nakuha mo na ba ang mga gamit? Oh, Uncle Eagle Eye, please lumabas ka. La. Kinusot ni Hong Dali ang kanyang mga mata, umakyat mula sa kandanggan ni Li Nianwei, at pagkatapos ay kinuha ang Beacon Bone Forging Grass na napanalunan niya sa nakaraang kompetisyon mula sa Space Watch, ibinigay ito, at nakangiting sinabi, tingnan mo ito. Isang bagay. Ang mga katangian ng Beacon Bone Forging Grass ay napakalinaw. Tiningnan ito ni Uncle Hawkeye at agad na tumango, magandang bata, makukuha mo talaga ang bagay na ito. Nagkakahalaga ito ng maraming pera, tama ba? Nang marinig niya na maraming pera ang nagastos, biglang kumirot ang puso ni Fang Han. Gusto ko noon tumulong kay Hong Dali pero sa huli hindi ko siya natulungan. Sa halip, kailangan niyang gumastos ng maraming pera. Naawa talaga ako. Pagkatapos ay may sinabi si Hong Dali at ang dalawa sa kanila ay lubos na nabigla, hindi, nanalo ako sa bagay na ito. Hindi ko inaasahan na mapapanalo ko ang kampyonato. Ang taong ito ay talagang nanalo ng kampyonato. Nanlaki ang mga mata ni Hawkeye Mahawk, parang Hawkeye, sabi mo, nanalo ka talaga sa championship. Championship. Sigurado ka. Siyempre, ngumiti si Hong Dali, hindi man lang nabigo. Nakakatawa, mukhang hindi ganoon kahirap. Pakiramdam ko ay simple lang ito. Naging champion ako nang wala saan. Ate mo, mayroon bang naging kampyon nang wala saan? Si Fang Han ay ganap na natigilan. Tiningnan niya si Hong Dali na may mga mata na puno ng hindi makapaniwala, Dali, para sa akin, talagang. Pinuproblema kita. Walang gulo, napakamot si Hong Dali, ang bagay na ito anyway, marami ako, gamitin mo lang, ihing kapatid, habang buhay ka, hehe. Magandang kapatid, sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Biglang nabulunan si Fang Han, at kasabay nito ay nagdesisyon siyang matutong mabuti ng kung fu kahit nagsikap siya. Kung tutusin, hindi lahat ay kumbinsido na makilala ang isang mabuting kapatid na tulad ni Hong Dali. Sige, ngayong naihatid na ang mga gamit, lalabas muna ako para maglaro. Matapos may hatid ang mga gamit, wala na kaming magagawa kung dito kami magstay. Si Hong Dali ay mapagpa siyang naghanda upang umalis, Uncle Eagle Eye, mangyaring maghintay kasama si Brother Fang Han. Magsanay ng dahan-dahan, aalis na ako. Go ahead, you bastard, nakangiting saway ni Mahawk, hindi ko inaasahan na nagkamali talaga ako this time, haha. Nang mag-walk out si Hong Dali, nakangiting sabi ni Mahawk. Tumingin si Hawk kay Fang Han at sinabing dahan-dahan, dahil ang traitor sa iyo ni Dali, ang bastard, ay maaawa ka sa kanya kung patuloy kang lumaki ng dahan-dahan. Well, ang intensity ng susunod na pagsasanay ay magiging 10 beses na mas malakas. Handa ka na ba? Siyempre naman. Ang sagot ni Fang Han ay napakatindi. Pagkatapos umalis sa gusali ng Interstellar Harbor, nakangiting nagtanong si Tang Moxon, Dali, ano ang susunod nating gagawin? Hindi na kailangang itanong iyan, natatawang sabi ni Hong Dali, syempre makikita natin ang industriya natin. Hahaha. Kabanata 907 ang perang ito ay hindi sulit na gastusin. Malaki na talaga ang ari-arian ng Hong Dali ngayon. Kabilang sa mga malalaki ang lupa, iba't ibang malalaking kumpanya, restaurant, pabrika sa pagpoproseso ng damit, pabrika ng paggawa ng spacecraft, at iba pa. Kasama sa mga mas maliit ang mga tindahan, mga pawn shop, at iba pa. Na may malawak na uri ng mga item. Dali, alin ang una nating pupuntahan? Tuwang-tuwang sinabi ni Tang Moxon, kung pag-uusapan, talagang bihira para sa iyo na magkusa na suriin ang ari-arian. Magiging magandang bagay para kay Dali na siyasatin ang ari-arian. Bihira lang siyang makitang ganito ka-motivate. Nagulat din si Jiang Chenzo, Dali, bihira kang makitang seryoso. Well, kailangan mo ba ng anumang suporta mula sa akin para sa iyong industriya? Siya ay isang galactic noble, at talagang mahirap suportahan ang isang medium na industriya. Kalamidad. Hindi na kailangan, sinusubukan ko lang tulungan ang lahat na magpalit ng kanilang kagamitan. Napangiti si Hong Dali, Fair at tingnan muna natin ang pabrika ng pagpoproseso ng gem ko. Bibigyan kita ng mas magandang damit ngayon. Punta tayo sa gem sige, tanggalin mo lahat ng gamit mo ngayon at ibenta ang hindi mo kailangan sa Sauron Auction House. Kumuha tayo ng bagong set ng damit. Well, ang mga kagamitan ng ibang tao ay sira na. Nag-aatubili silang itapon ito, ngunit napakahusay ni Hong Dali sa pagpapalit ng kanyang damit ng hindi kumukurap. Kaya't ang lahat ay nagpunta upang bumili ng kagamitan, nagtatawanan at nagbibiroan sa lahat ng paraan, at lahat ay nagbago sa isang kagamitan sa whiteboard na walang mga inlay. Anyway, nanalo ako ng 200 million dati. Kung ikaw ay mayaman at kusa, maaari mo lamang itong gastusin at bilhin ang anumang gusto mo. Matapos bilhin ang kagamitan sa lalong madaling panahon, tiningnan ni Hong Dali ang mga bagong gangster, gayon din ang tatlong batang babae na sina Tang Moxon, Li Nianwei at Jiang Chenzu, at nagpahayag ng malaking kasiyahan, bueno, ang kagamitang ito ay maganda, mapagbigay, mabuti. O hindi.
Sinasabi na ang isang tao ay umaasa sa kanyang damit at ang isang kabayo ay umaasa sa kanyang saddle. Pumili si Tang Moxon ng puting malambot na baluti na mukhang napakabayani. Medyo parang batang babae sa pagsasanay militar. Siyempre, magiging mas kahanga-hanga kung ang mga hiyas ay nakatanim. Tinahak pa rin ni Li Nianwei ang sexy na ruta, sa pagkakataong ito ay nakasuot ng purple leather outfit. Hindi siya nag-atubiling ipakita ang kanyang perpektong figure kapag kasama niya ang young master. Si Jiang Chenzo ay mas nakalaan. Hindi niya kailangang gumawa ng masyadong maraming gulo pa rin. Nakasuot siya ng bakal na plato at may hawak na libro sa kanyang kamay, at ang hitsura ng isang paladin ay ipinanganak. Ngayong nabili na ang kagamitan, umalis na kami. 15 George Patton na heavy armored spaceship ang nakahanay ng maayos sa isang haligi sa kalangitan. Direktang pumunta sa nakalimutang pabrika ng pagpoproseso ng gem na ibinenta sa Hongdali ng isang partikular na peripheral noble na nakalimutan ang kanyang pangalan. Huwag mong itanong kung bakit mo nakalimutan ang iyong pangalan. Sinabi ni Kuya Dali na ang mga iyon ay mga hipon lamang at hindi dapat tandaan ang kanilang mga pangalan. Isang aliberga, siya ay sadyang kusa at walang pagpipilian. Hindi nagtagal pagkarating sa pabrika ng pagpoproseso ng hiyas, dumiretso si Hongdali sa pinakamalaking bodega at nakarating sa dulo ng bukid. Inilipat ni Liang ang sofa ng napakabilis. Nang makaupo si Hongdali, tiningnan ni Liang ang mga manggagawang nakatayo ng may paggalang sa kanyang harapan at malakas na sinabi, makinig kang mabuti. Ito ang ating young master. Iyan ang bago mong amo. Siya ay isang standard na peripheral noble, at siya ay isang orange level 1. Teka lang, ano ang sinabi ng ating young master na gawin mo? Narinig ko ito. Ang batang Panginoon sa gitna ay napakeringal na ang lahat ng mga manggagawa ay natakot kaya sila ay nahulog sa katahimikan. Ni isa sa mga hininga ko ay walang lumabas. Well, tama iyan. Sumandal si Hongdali sa sofa na may gininto ang espada, at direktang binilang ang ulo ng bawat tao, lahat ay binibilang-bilang isa, bigyan natin ang bawat tao ng reward na 10,000. Pagkatapos mong makuha ang pera, maaari kang magtrabaho para sa akin. Ang galing ng boss na ito. Bigyan mo ako ng pera kapag nagkita na kayo. Lahat ng mga manggagawa ay lumuhad sa isang iglap, boss, ikaw ang magiging gabay namin mula ngayon. Gagawin namin ang anumang iutos mo sa amin. Wala nang dapat pag-isipan pa. Oo, wala na talagang pagdadalawang isip. Boss, sabi mo kung tatanungin mo kaming pumunta sa silangan, hindi kami pupunta sa kanluran. Dalhin mo sa akin ang lahat ng nakatanim na hiyas, magagamit ko sila. Nakatanim na hiyas na may 10 katangian. Nagkatinginan ang lahat ng manggagawa, at maya-maya ay humakbang pasulong ang isang foreman sa loob, magalang na yumuko sa bagong amo, at pagkatapos ay nagsabi, Boss, sa kasalukuyan ay mayroon kaming kabuuang 538 hiyas na may 10 katangian dito, kabilang ang lakas. 216 na yuan para sa katangian, 184 na yuan para sa katangian ng liksi, at 138 yuan para sa katangiang ito. Oh, naaalala ko ito ng malinaw, hindi masama. Tumango si Hongdali na may kasiyahan. Sinabi niya, isa pang gantimpala na 10,000 yuan. Salamat boss sa reward. Ang kapatas ay nagpapasalamat, kung gayon ay hihilingin ko sa kanila na dalhin ang lahat ng mga bato dito. Bueno, ilipat silang lahat dito, at magmadali. Upang sabihin na ito ay isang gantimpala ang pera at ang kahusayan sa trabaho ay iba. Ngayon ang lahat ng mga manggagawa ay nag-aagawan, at isang kabuuang 538 yuan ng mga hiyas na may 10 katangian ang naipadala sa loob ng 5 minuto. Hehe, ito ang gusto ko. Matapos dumating ang lahat ng mga bato, casual na ikanaway ni Hongdali ang kanyang kamay, sige, lahat, bumaba muna tayo. Kahit anong mangyari, huwag mo akong pakialaman dito. Naririnig mo ba ako? Naririnig mo ako? Nagsisigawan ang lahat. Alinsunod dito, malinis siyang umalis sa isang kisap mata. Hehe, okay, madali lang sa mga ito. Ngumiti si Hongdali at sinabi, lahat, alisin ang mga hiyas mula sa nakaraang kagamitan at ibigay sa akin, at pagkatapos ay lumabas. Ang mga salita ni Hongdali ay ang imperial na kautusan, at ang lahat ay nagmamadaling nagsimulang bumaba at kunin ang hiyas. Matapos makuha ang mga hiyas, lahat ay pinalayas ni Hongdali. Kahit si Jiang Chenzo ay hindi siya pinayagang tingnan. Ang batang babae ay hindi nasisiyahan at bamulong, misteryoso, ano ang iyong ginagawa? Bagamat bamulong siya ay nag-walkout pa rin siya. Hindi nagtagal, si Hongdali na lang ang natira sa buong bodega. Ang layunin ng kanyang pagpunta dito ngayon ay napakasimple oras na upang i-upgrade ang kagamitan ng mga alipores. Ang kanyang sariling mga katangian ay pare-pareho sa 100, at ang kanyang katangiang pangkalusugan ay ibinabawas araw-araw, ngunit ang dalas ay hindi kasing bilis ng sa simula, na ganoon pa rin. Sa ganitong paraan, lalong mahalaga na palakasin ang mga tao sa paligid mo. Hinugot ang System Gem Synthesis Panel, direktang inilagay ni Hongdali ang isang bato na may 15 lakas at 15 liksi dito. Humalaklak si Hongdali, i-synthesize. Nagkaroon ng ding, at ang dalawang hiyas ay direktang pinagsama. Ang mga pula ay ang The Power Gem at ang Green Agility Gem ay pinagsama sa isang Super Gem na may dalawang katangian ng lakas kasama ang 13 liksi at 13.
Upang sabihin na ang kanyang kasalukuyang kasanayan ay medyo basic pa rin, pagkatapos ng synthesis, 2 puntos ang ibabawas para sa bawat katangian. Magiging mahusay kung mag-upgrade ka sa hinaharap. Ang susunod na antas ay maaaring ibawas ng kaunti para sa bawat katangian, at ang susunod na antas ay maaaring hindi ito ibawas. Siyempre, posible ring magdagdag ng pera upang mapabuti ang mga katangian. Hehehehe, ito ay talagang maganda, sabi ni Hong Dali na nasisiyahan sa kanyang mga resulta. Ang mas maganda dati ay isang katawan plus 14, at ang pinakamaganda ay isang katawan at 15. Sa pagkakataong ito ay mas maganda. Isang dual attribute na hiyas na nagdaragdag ng 123 sa kalahating katawan, at isang basurang hiyas na nagdaragdag ng 8 sa kalahating katawan. Kung ito ay isinama sa aking halo. Kahit na ito ay isang maliit na ikinalulungkot, iyon ay, hindi lahat ng super top kalidad, ngunit Hong Dali ay lubos na masaya. Ang mga kagamitan na ibinigay niya sa lahat noon ay mga hiyas na may isang katangian. Ang isang hiyas kasama ang 14 at 15 ay itinuturing na pinakamataas na kalidad. Sa pagkakataong ito ay iba na, anumang basura ay magdadagdag ng hanggang 16 na katangian. Alas 16. Isipin mo, 1 plus 14, 20 hiyas ay 280 puntos ng katangian, kasama ang halo, ito ay 560 sa kabuuan. At sa pagkakataong ito, 16 na puntos para sa isang piraso, 20 yuan para sa isang suit, iyon ay 302, at pagkatapos bilangin ang halo, ito ay 604, mayroong isang buong 80 puntos na pagkakaiba sa pagitan ng loob at labas. Ang lahat ng ito ay batay sa pinakabasura na 2 katangian at 8. Kung isasama mo ang napakagandang half-body na may higit sa 11 dual attribute, ang numerong ito ay kailangang idagdag sa mahigit 100. Pagdating ng oras, bigyan si Liang ng Beacon Bone Forging Grass. Hey, lahat ng attribute plus 150, tapos ang halo ay magiging 300. Idagdag ang basic attributes, hayaan mo akong gawin ang math. Sinimulan ni Hong Dali pumutok ang kanyang mga daliri. Nang matapos ang pagkalkula, nagulat ako. Ang kagamitan at aura ay kinakalkula batay sa kabuuang 750 attribute point. Karaniwan, ang bawat katangian ay 70, at ang aura ay 180. Magdagdag ng 50 sa bawat uri ng Beacon Bone Forging Grass, at doblehin ito sa 300. Lahat ay idinagdag, 1,230 puntos ng katangian. Ito ang pagmamaliit ni Hong Dali. Kung tutusin, wala siyang pakialam sa cultivation. Sa katunayan, sa Trial Tower dati, si Liang at ang iba pa ay nagpractice ng martial arts na dinala sa kanila ni Lucifer mula sa loob. Ang mga pangunahing katangian ng mga asong ito ay aktwal na umabot sa higit sa 150. Si Liang ang pinakamataas, at ang kanyang lakas ay umabot na sa 172, agility 184, reaction 177. Kasama ang mga kagamitan at aura, ang lahat ng mga katangian ay madaling lumampas sa 500. Kung hindi, paano mo magagawang isagawa ang Secret Code of Dark Energy? Ngayon ang mga katangian ng kagamitang ito ay na-upgrade na sa ibang antas. Kung hindi, hindi lahat ay maaaring maging talunan. Ang mas maraming kalkulasyon ni Hong Dali, mas naging masaya siya, at mas masaya siya, mas mabilis niyang na-synthesize ito. Sa maikling panahon lamang, ginugol niya ang lahat ng 200 milyon na nagwagi sa Galaxy Super Robot Competition. Pagkatapos ng lahat, isang set ng kagamitan mayroong 20 butas ng hiyas, at ang 9 na malalaking paa ng aso ay 108 hiyas. Sa huli, hindi na kailangang gawin ito ni Natang Moxon, Li Nianwei, at Lucifer sa ngayon. Ang natitirang Jiang Chenzo ay 20, na kung saan ay nagdaragdag ng eksaktong 200. Kailangan ng 1,000,000 para ma-synthesize ang isang hiyas, at ang 200 hiyas ay eksaktong 200 milyong galactic coins. Ang pera na ito ay hindi sulit na gastusin, sabi ni Hong Dali na hindi nasisiyahan dito, mukhang kulang pa ang pera. Kalimutan mo na ito, napakaraming basurang hiyas ang natitira, pagsama-samahin natin ang 20-30 at ibenta sa Sauron Auction House para masaya. Kaya ipinagpatuloy namin ang pag-synthesize sa kanila. Di nagtagal, nang gumastos lang siya ng 10 milyon, pinagsama-sama ni Hong Dali ang mga 40 piraso ng junk gems na may 2 katangian at 8. Si Hong Dali ay lubos na nasiyahan sa resulta, hindi masama. Ang mga bagay na ito ay dapat na ibenta sa isang magandang presyo. Oo nga pala, maraming salamat sa taong nagbebenta sa akin ng planta ng pagproseso na ito, kung hindi ay talagang mahihirapan akong i-upgrade ang iyong kagamitan. Kabanata 908 kasalanan din para sa isang tao na maging napakabuti. Ngayong na-synthesize na ang mga hiyas, agad na ipinatawag ni Hong Dali ang lahat. Okay, huwag mong agawin ito, lahat. Itinuro ni Hong Dali ang tumpok ng mga hiyas na katangian na itinapon sa lupa na parang basura, ang bawat tao ay nakahanap ng 10 mas mahusay, at pagkatapos ay kukuha ng 10 mas masahol pa upang magbigay ng kasangkapan. Sandaling natigilan ng lahat ng tingnan ang mga hiyas ng katangian sa lugar na iyon. Anyway, hindi nila alam kung saan nanggaling ang bagay na ito. Siyempre, hindi iyon mahalaga.
Hindi na kailangang magtanong tungkol sa mga bagay na ginawa ng young master. Ang talagang mahalaga ay ang mga bagay na ito ay mukhang dapat itong muling ipamahagi ng maayos kung hindi, magiging isang ganap na pag-aaksaya ang pagsusuot ng mga ito ng basta-basta. Dali, hinailan ni Tang Moxon si Li Nianwei, ayoko ni Sister Nianwei ngayon. Hindi naman natin kailangang makipag-away sa iba, tama. Tumango rin si Li Nianwei, oo, young master, pareho nating gusto ang mga ito. Medyo sayang naman. Masasabi mo sa isang sulyap na ang mga bagay sa lupa ay mga high-end na bagay. Kung tutuusin, ang karakter ni Hong Dali ay ganito. Ang gusto lang niya ay ang pinakamahusay, at kung ito ay mas masahol lamang, maaari niyang itapon ito na parang basura. Itapon. Walang paraan, napaka-engrandi ng young master, kaya determinado ang lahat na sundin siya. Parehong nagsalita sina Tang Moxon at Li Nianwei, at natural na hindi ito kailangan ni Lucifer, ayaw ko rin. Pagkatapos ay dumating ang iba pang mga bastos, young master, sa amin, si Liang ay madalas na nakikipag-away sa iba, at ginagawa niya ito okay. Si Sister Xiaoyi ay ang aming panganay na kapatid na babae, kaya maaari rin siyang magbihis. Samantalang kami, maaari naming isuot ang anumang gusto namin. Dahil sinabi ito ng lahat, agad na tumango si Hong Dali, okay lang, magagawa natin mamaya. Gagawin ko ito para sa iyo. Ang kalidad ng mga materyales dito ay talagang mababa. Huwag kang mag-alala, maglaan ka ng oras. Ngayong nasiyahan na si Liang, napaluha siya ng pasasalamat, hindi na ako magsasabi ng kahit ano, magiging masaya na ako. Lahat, umalis ka na. Nagdulot ito ng tawanan ng lahat. Si Jiang Chenzo ay nanunood ng may init sa kanyang puso. Sa totoo lang. Bilang isang galactic noble, totoo na ang iba ay gumagalang at kinakabahan sa kanya, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganitong eksena kung saan ang lahat ay nagkakaisa sa kanilang mga puso. Iyon ay tiyak na hindi lamang tungkol sa paggastos ng pera, nangangailangan din ito ng karisma ng isang pinuno. Si Hong Dali ay tila pabaya at pabaya, ngunit hindi siya naging malabo tungkol sa mahahalagang bagay. Kaya naman lahat ay kayang ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa kanya. Hindi kailanman magdududa si Jiang Chenzo na kung makatagpo ng anumang panganib si Hong Dali, tiyak na gagamitin ng mga hamak na ito ang kanilang mga katawan para harangin ang bala. Sa pag-iisip na ito sa kanyang isip, si Jiang Chenzo ay biglang nakaramdam ng kaunting inggit kay Hong Dali. Wala siyang magandang background tulad ng isang galactic noble, at ang kanyang lakas ay tila hindi masyadong malakas sa sandaling ito. Pero masaya siya. Oo, napakasaya ni Hong Dali at palaging magiging napakasaya. Bilang isang galactic noble, si Jiang Chenzo ay nakakita ng napakaraming mahuhusay na tao. Araw-araw, tila may isang matalas na espada na nakasabit sa kanyang ulo, at siya ay nagsasanay sa buong buhay niya araw-araw. Magsanay sa lahat ng oras araw-araw, sa sandaling huminto ka. Baka mahihigitan ka ng iba, kaya dapat kang magsanay. Pero masaya ba talaga ang mga taong ganyan? Hindi naman kailangan. Iba si Hong Dali, napakabait, mabait at maalaga. Napakabait. Magkaroon ng isang magandang maliit na koponan. Siya ay may magandang kasintahan at walang kakapusan sa panggastos. Walang makakabuli sa kanya ng basta-basta. Maganda yan, di ba? Sa oras na ito, nagsimula na si Liang na pumili ng mga bato. Ang batong ito ay hindi pinili mismo ni Liang, ngunit tinulungan siya ng lahat na piliin ang batong may pinakamagandang katangian. Si Jiang Chenzo ay mukhang kawili-wili at tumulong sa pagpili nito. Sa sandaling naramdaman niya ang mga katangian ng bato, si Jiang Chenzo ay natigilan. Ito ay. Ang mga mata ni Jiang Chenzo ay lumaki ng lumaki, dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong bato na may mga katangian. Ito ay isang bato na may dalawahang katangian. O Diyos ko, ikaw. Paano mo nagawa ito? Gaano man kalmado si Jiang Chenzo, kailangan niyang magulat sa oras na ito. Sapagkat mayroon pa ring dalawang attribute na nakatanim na hiyas sa sansinukob na ito, ngunit karamihan sa mga ito ay basura na nagdaragdag ng 1 o 2 puntos sa bawat katangian, na hindi gaanong mahalaga. Ngunit kung ano ang mayroon si Hong Dali dito. Diyos, iyon ay isang napakahusay na may dalawahang katangian at 13. Dalawahang katangian 13. Ano ang konsepto na iyon? Sa pangkalahatan, ang mga maharlika sa galactic ay may malakas na pag-aari. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, 1 plus 10 nakatanim na hiyas ang magiging katapusan nito. Pagkatapos, kung mayroon kang 20 nakatanim na hiyas sa iyong katawan, ang iyong mga katangian ay tataas ng 200 puntos. Ngunit kung mayroong gayong hiyas na may dalawahang katangian at 13, ang isang hiyas ay may 26 puntos, at ang isang hiyas ay may 20 puntos, iyon ay 520 puntos na katangian. 520. Ang mga katangian ng 2.5 hanay ng kagamitan ay nawawala. Ito ay simpleng pagdaraya, tama ba? Alam ng sinumang nakalaro ng online games na ang pagsusuot ng isang set ng top-notch equipment ay nakakabilib na, pero kung magsusuot ka ng 2.5 set ng top-notch equipment, parang panloloko lang, di ba? Well, okay, hindi pa rin ito binibilang ang mga katangian ng badass aura ni Hong Dali. Kung isasama natin iyon, kailangan niyang magsuot ng 5 set ng kagamitan. Nagkagulo si Jiang Chenzo, ngunit hindi ito naramdaman ng iba.
Ang magic ng Young Master, ngayon ka lang nakakita ng patak sa balde, ambon nakakita ka na ba ng higanteng bagyo na may diameter na 12 ng kilometro? Itinuring ng Young Master ang mga bagay na iyon bilang mga laruan. Ganon ganyan. Marami pang bagay na ito sa hinaharap. Tingnan mo kung gaano ka natakot. Ngumuso si Hongdali, bueno, pagkatapos mamili sina Liang at Sister Xiaoyi, maaari ka ring pumili ng isusuot. Sa totoo lang, Jiang hindi talaga ibig sabihin kung maisuot ito ni Chenzo o hindi. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Jiang Chenzo ay hindi apektado ng halo, kaya ang kamag-anak na epekto ay mas malala, na nakakalungkot. Okay. Namula ang mukha ni Jiang Chenzo. Binigyan siya ni Hongdali ng isa pang magandang bagay, at hindi niya alam kung ano ang ibibigay bilang kapalit. Hindi maganda sa pakiramdam na magkaroon ng masyadong marami sa mga bagay na ito. Medyo nalungkot pa rin si Jiang Chenzo. Hindi nagtagal, nagsuot sina Liang at Ling Xiaoyi ng isang buong set ng super grade na kagamitan na may 2 katangian at 13 katangian. Sa pagkakataong ito, ang bawat isa sa kanila ay may ganap na katangian. Ito ay tumaas ng higit sa 1,000 at pinagsama sa kanilang mga pangunahing katangian, lahat ng mga katangian ay tiyak na lumampas sa 500. Kung isasama mo ang makulat na halo, mahigit 700. Ano ang konsepto na iyon? Sa madaling salita, ang karaniwang black level na peripheral noble na nag-practice ng Dark Energy Secret Code ay mayroon lamang pangunahing pisikal na katangian na higit sa 500. Okay, pumili tayong lahat ng isang set, at ipadala ang iba sa Sauron Auction House para ibenta. Ngumuso si Hongdali, anyway, walang silbi ang sobrang dami, ibenta mo lang para masaya. Okay, Young Master. Nang makita ang lahat na mabilis na pumipili ng mga attribute stone, medyo napahiya si Jiang Chenzo at pumili din ng isa. Pagkatapos pumili, tumayo siya sa harap ni Hongdali at tumalikod na medyo namumula ang mukha. Nagtanong siya sa mahinang boses, Dali, maganda ba akong ganito? Sa oras na ito, nakasuot si Jiang Chenzo na parang platinum na plate armor, na nilagyan ng maningning na dual attribute gems. Siya ay talagang mas maislan kaysa sa isang bulaklak, at isang bulaklak na babae ay napakalaki. Tiningnan ni Tang Moxon at Li Nianwei ang poster na ito mula sa gilid, at nagpout si Tang Moxon, tapos na, 50% na ang antas ng tagumpay. Si Dali, ang bastard, maghintay hanggang ngayong gabi. Ipinapangako kung hindi ko siya papatayin. Tinakpan ni Li Nianwei ang kanyang bibig at tumawa. Mahinang sinabi, iyan ang masama kay Young Master, masyado siyang kaakit-akit. Bueno, kasalanan para sa isang tao na maging napakabuti. Amataba, mabuti yan, mabuti yan. Pagkatapos pumili ng lahat, naglakad si Li Nianwei papunta sa Hongdali at bangulong, Young Master, ako. May sasabihin ako sa iyo. Ha? May mali ba kay Sister Nianwei? Nagtataka na tanong ni Hongdali, ano ang problema? Sabihin na lang natin kaagad. Hindi na kailangang maging magalang sa pagitan nating dalawa, di ba? Sa totoo lang, hindi ito malaking bagay, nag-isip sandali si Li Nianwei, at pagkatapos ay sinabi, Young Master, ang susunod ay, The Voice of the Galaxy, ayaw ko nang sumali. Ha? Nang marinig ang mga salita ni Li Nianwei, nagulat ang lahat, Sister Nianwei, bakit hindi ka lumahok sa Voice of the Galaxy? Napakalakas, sayang palalampasan ang pagkakataong ito. Alam ni Hongdali na si Li Nianwei ay may dahilan para sabihin ito, at agad na nagtanong, Sister Nianwei, bakit ayaw mong lumahok? Dahil, Young Master, bumalik ka na. Bahagyang hinayla ni Li Nianwei ang kanyang buhok at sinabing, natatakot ako na magdudulot ako ng gulo kay Young Master kung magpapatuloy akong sasali sa kompetisyong ito. Nang sabihin niya ito, naintindihan agad ng lahat ang ibig niyang sabihin. Si Li Nianwei ay napakahusay. Siya ay maganda, maamo, at halos walang kapintasan. Hindi kalabisan na sabihin na hanggat nakatayo siya sa entablado, siya ang pinakanakakasilaw na bituin, isang ganap na figure ng Diyosa. Ang gayong babae ay lalong malamang na maging sanhi ng pag-aaway ng mga tao para sa kanya. Tungkol naman sa Galaxy Alliance, madaling sabihin na hindi iniisip ni Li Nianwei na may malaking mangyayari maganda ba si Li Tianxing. Hindi ba't pinalo ka ng napakalakas na hindi mo maiangat ang iyong ulo sa harap ni Hongdali? Ngunit ang problema ay nasa universo, ang Milky Way ay maaari lamang ituring bilang isang medyo malaking county. Mayroon ding mga institusyon tulad ng provincial capital ng Deimos Star Territory. At ano ang tungkol sa Deimos Star Territory? Magkakaroon ba ng mas mataas na institusyon? Halimbawa, mayroon bang institusyong katumbas ng isang bansa? Ito ay tiyak na isang magandang bagay na siya ay talagang nanalo sa unang lugar sa kompetisyon, ngunit kung ito ay umaakit ng atensyon ng mga interesadong tao, ito ay maaaring hindi isang magandang bagay para sa kanyang sarili o sa Young Master. Sa katunayan, kung talagang pag-uusapan natin ito ng malalim, si Li Nianwei ay talagang isang napaka-tradisyonal na babae. Noong siya ay nasa kolehiyo, hindi man lang siya nagka-boyfriend, at ang kanyang mga kamay ay hindi nahawakan ng ibang mga lalaki. Ang pinakamalaking pangarap niya ay ang makapag-concert balang araw, makakanta ng maayos, at pagkatapos ay pakasalan ng taong gusto niya, at manatili sa bahay para palakihin ang kanyang asawa at mga anak. Siyempre, kung maayos ang pagdaraos ng isang concert, natural na hindi siya tatanggi.
Ngunit ang problema ay kung ang isang konsyerto ay gaganapin, maaari itong magdulot ng gulo, at tiyak na hindi ito gaganapin ni Lee Nainwei. Dahil ang young master ay ang kanyang langit. Ayaw niyang magdulot ng gulo kay Hongdali. Sister Nainwei, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Si Lee Nainwei, ang host ng gusali na mingiti sa mukha ni Hongdali, ay ibinaon ang kanyang ulo sa kanyang buhok at mahinang sinabi, huwag kang mag-alala, matutupad mo ang iyong pangarap, tulad ng iba pang bagay kung hindi mo man lang maprotektahan ang isang babae, paano ka pa matatawag na lalaki? Damn it, sino ba ang may lakas ng loob na huni sa akin? Ilalagay ko ang Golden Emperor Gu at kagatin ko siya hanggang mamatay. Kabanata 909, malakas na kaaway. Sa pagsasalita tungkol sa koponan ni Hongdali, talagang gumaganap si Lee Nainwei bilang isang napakamaalalahang kapatid na babae. Okay lang sa iba na mabuli ng konti, pero kung talagang maglalakas loob si Lee Nainwei na mangbuli kahit kanino, siguradong away to the death. Niyakap ni Tang Moxon ang braso ni Lee Nainwei at nakangiting sinabi, tama, Ate Nainwei, okay lang. Kantahan ka lang, paprotektahan ka namin lahat, hehe. Tinapik ni Liang ang kanyang dibdib at tiniyak, well, huwag kang mag-alala Nainwei sister, walang halaga ang buhay ko. Kung may mangyari man, lalaban ako para protektahan ka. Well, ang kanyang mga katangian ay tumaas ng gusto at siya ay puno ng kumpiyansa, kaya siya ay lubos na maaasahan. Pagkatapos, nag-isip sandali si Lee Nainwei at sa wakas ay tumango, kung gayon ay sasali ako. Siyempre sasali ako. Pinunasan ni Hongdali ang kanyang ilong at tumawa, hindi lang tayo kasali, kailangan din nating maging maganda. Halika at manalo sa kampyonato. Hindi mo maiisip na si Sister Wei ay sumasali sa isang kompetisyon sa pag-awit at hindi nagsasaya sa huli, tama ba? Nang sabihin niya ito, ang usapin ay karaniwang naayos na. Dali, mahinang pagmamakaawa ni Tang Moxon mula sa gilid, dahil gusto nating manalo ng kampyonato, ano sa palagay mo ang mas mahusay na kumanta ni Sister Nainwei? Sa mga kanta na isinulat mo noon para kay Sister Nainwei, pipili ka ba ng isa? Sa oras na iyon, nainip si Hongdali at nagsulat ng ilang kanta. Anyway, kasama ang isang mahusay na mga awit tulad ni Lee Nainwei, hindi siya natakot na walang kumanta. Ngunit sa pagkakataong ito ay sa Galaxy Alliance Center, at ang susunod na round ng Galaxy Voice ay tila isang kompetisyon sa pagitan ng 100 pangunahing lungsod, at ang mga kalahok ay ang lahat ng nangungunang tatlo sa bawat pangunahing lungsod. Sa pangkalahatan, sa isang programang tulad nito, sa mga nangungunang tatlong kalahok sa pangunahing lungsod, alin ang hindi henyo sa larangan ng musika? At kapag ang lahat ng mga henyong ito ay nagsama-sama para sa isang kompetisyon, ang mga mapipili ay ang mga tunay na henyo sa mga henyo. Ang lalong mahalaga ay sa kompetisyon ng Galaxy Good Voice na ito, hanggat papasok ka sa susunod na round ng kompetisyon. Pagkatapos ay halos lahat ng mga resulta mula sa nakaraang laro ay mawawalan ng bisa. Ibig sabihin nito, sa susunod na tunggalian, gaano man kalaki ang suportang natanggap mo noon, masasabing minimal lang ang iyong impluwensya. Ang susunod na aabangan ay ang iyong performance ng kanta, ang iyong performance sa Bagyo, at ang iyong kasikatan sa kompetisyong ito. Ilang contestants ang nanalo sa unang pwesto sa kanilang sariling lungsod, na natanggal lang dahil sa hindi magandang performance sa ganitong eksena. Lalo na ang mga kanta na pinili ay dapat na lubhang popular. Pati na rin ang isang napakagandang melody, ito ay dapat na isang kanta na ganap na makapaglalabas ng lakas ng mga kalahok. Kung hindi maganda ang napiling kanta, pasensya na. Sa pagkakataong ito, ang pagpili ng magandang boses ay partikular na nakabatay sa mga natatanging bato ng musika sa universo ibig sabihin, bilang karagdagan sa mabuti at masamang lyrics ng mga bato ng musika, hindi makapagkomento. Kasama sa iba ang himig ng kanta, timbre ng mga awit, hanay ng boses ng mga awit, at iba pa. Wala nang natitira sa pagkakataon. Oo, tumango si Jiang Chenzo sa isang tabi, dali, ang antas ng paghatol sa ikalawang round na ito ay mas mahigpit, lalo na ang pagpili ng kanta. Hindi ka maaaring maging pabaya kahit kaunti. Hindi mo ito dapat guluhin. Huwag kang mag-alala. Humalaklak si Hongdali, paano ko hindi pakialam ang ganoong kalaking bagay? Pinili ko na ito. Ito ang bentahe ng pagiging nasa Galaxy Alliance Center, may mga ganoong kalaking laro. Halos lahat sila ay nakikita sa virtual na mundo. Sa makatuwid, ganap na maiiwasan ng mga tao ang sakit ng paglalakbay, at ang lugar ng panunood ay sapat na malawak. Sa napakaliit na halaga lamang ng pera, mapapanood nila ang laro sa virtual na mundo na direktang dinadala sa Virtual World Arena sa kani-kanilang mga pangunahing lungsod. Para sa mga kalahok, mas simple ito direktang mag-teleport sa teleporter, at pagkatapos ay hintayin na lang na magbago ang nakapalibot na eksena. Ngayong natapos na ang kompetisyon ng Galaxy Super Robot Wars, lahat ay naghahanda upang panuurin ang pinakabagong episode. Programa ng Galaxy Good Voice. Pagkatapos ng lahat, ang huling round ay maaari lamang ituring bilang isang audition, at maraming mga awit ay medyo mababa pa rin. Pero this time iba na. Ang pagkakataong ito ay masasabing isang tunay na Master Showdown. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang manlalaro na lalabas ay isa sa nangungunang tatlong manlalaro sa pangunahing lungsod kung saan siya naruroon, at hindi siya isang ordinaryong malakas na manlalaro.
Sa makatuwid, sa pagkakataong ito ang kompetisyon ng Galaxy Voice ay hindi pa nagsisimula, at lahat ng tao sa buong Silver Blue Superplaneta na gustong manood ng palabas ay nagsimulang mag-browse ng iba't ibang impormasyon tungkol sa mga kalahok sa internet. Bilang isang tapat na taga-suporta ng Galaxy Voice, pupunta si Campbell upang panuorin ang bawat edisyon ng Galaxy Voice. Sa makatuwid, binibigyang pansin ni Campbell ang 100 Cities Showdown na ito. Kabilang sa mga nangungunang tatlong audition sa pangunahing lungsod ng Forest City kung saan siya matatagpuan, si Caroline, na unang ranggo, ay ang pinakapaboritong mga awit na nakilala niya sa nakalipas na 2 taon. Si Caroline ay maaraw, maganda, at may kakaibang boses na napakakilala. Hindi kalabisan na sabihin na para sa paboritong mga awit na ito, halos araw at gabi ay pinakinggan ni Campbell ang kanyang mga kanta, at sa pagkakataong ito sa 100 Cities Showdown, mas nakatutok si Campbell sa buong internet. Ang opisyal na forum ng boses, dahil ay refresh ang impormasyon ng lahat ng mga kalahok na mga awit sa 100 pangunahing lungsod kung saan matatagpuan ang pangunahing lungsod ng Galaxy Good Voice Forest City. Sa loob ng 5 minuto, sisimulan naming i-refresh ang lahat ng impormasyon ng 300 mga awit. Tumitig si Campbell sa screen, dapat mong makita kung sino ang magiging pinakamalakas na kakompetensya ni Caroline sa kompetisyong ito. Bagamat ang antas ng suporta ni Caroline sa aming pangunahing kagubatan ay umabot na sa hindi pa naganap na 72 milyon, ang ganitong uri ng bagay ay hindi ganap. Kung ang isang makapangyarihang tao ay talagang lilito. Akala niya. Habang pinagmamasdan ko, mas lalong kinakabahan ang puso ko. Di nagtagal, inilabas ng opisyal ang impormasyon ng 300 kalahok na mga awit, at agad na sinimulan ni Campbell ang pag-ikot nito. 55 milyon ang rate ng suporta ni Sam, kaya karaniwan. Ang rate ng suporta ni Ella ay 54,000 hindi rin gagana ang 1 milyon. Si Evans ay may approval rating na 61 milyon. Well, itong isang ito ay medyo malakas. Hinalungkat ni Campbell mula sa itaas hanggang sa ibaba ng ganito. Hanapin ang lahat ng pangalan na mayroong approval rating na higit sa 60 milyon at isulat ang mga ito. Kung tutusin, ang 50 milyon at 60 milyon ay isang hadlang. Para kay Caroline, na may approval rating na 72 milyon, ang mga may mas mababa sa 60 milyon ay halos hindi itinuturing na mga kakompetensya, at ang mga may higit sa 60 milyon ay itinuturing na malakas na karibal. Para sa mga may higit sa 70 milyon. Niloloko mo ba ako? Ang pinakamataas na bilang sa kasaysayan ng Galaxy Voice ay 75 milyon. Hindi inaasahan ni Campbell na magkakaroon ng ganitong mga pervert na tao. Tapos maya-maya, nabigla siya. Lee Nainwei. Kaakibat sa pangunahing lungsod ng HRE, rate ng suporta, 85 milyon. Damn it! Wala na ba akong isip? 85 milyon ang support rate. Nagkamali ka ba? Mariing pinunasan ni Campbell ang kanyang mga mata, hindi ba ito panloloko? Ang rate ng suporta ay 85 milyon. Ang pagsipiliw ng data ay hindi masyadong brutal, tama. Magmadali upang ipasok ang paksa ng pangunahing lungsod ng Shenluo, at hindi nagtagal ay nagulat si Campbell. Si Lee Nainwei, ang bagong diyosa ng pangunahing lungsod ng Shenluo, isang nangungunang mga awit, nanalo siya ng kampyonato sa kompetisyon ng Galaxy Good Voice Main City ngayong taon sa pangunahing lungsod ng Shinra sa kanyang ganap na lakas. Sa kasalukuyan, siya ang mga awit na may pinakamataas na pangangailangan para sa kampyonato. Ang kanyang kantang, Time Cooks the Rain, ay nakatanggap ng hanggang 85 milyong boto. Ang kanyang mga katangian sa pag-awit ay, direkta siyang nagsasalita sa kaluluwa at maaaring makahawa sa halos lahat ng tao sa madla. Siya ay pinarangalan bilang isang soul singer at isang bagong henerasyong diyosa ng mga manunood na may gusto sa kanya. Soul singer, isang bagong henerasyong diyosa. Diretso itong nakita ni Campbell. Dapat mong malaman na sa kasaysayan ng Galaxy Voice, ang mga matatawag na diyosa ay hindi mga ordinaryong tao. Ang paborito niyang si Caroline ay isa ring mga awit na tinatawag na diyosa ng mga tao sa pangunahing lungsod ng kagubatan. Gayunpaman, tila hindi ganoon kataas ang pagsusuri ni Caroline. Ang taong ito ay isang malakas na kaaway, tiyak na pinakamalaking kaaway ni Caroline. Lumiwanag ang mga mata ni Campbell at nagmamadaling nilabas ang kanyang communicator. Dahil ako ay isang die-hard supporter ng Galaxy Good Voice. Ang pagkakakilanlan ni Campbell ay medyo espesyal. Siya ang music director ng isang music company. Sa pagkakataong ito, maraming kasikatan ni Caroline, ang kampyon ng pangunahing kagubatan ng lungsod, ay dahil sa kanya. Ngayong si Caroline ay may napakalakas na kalaban, si Campbell ay natural na hindi maaaring umupo ng walang ginagawa. MS. Caroline, libre ka ba ngayon? Matapos makapunta sa kumpanya ng entertainment kung saan nagtatrabaho si Caroline, nagmamadaling sinabi ni Campbell, isang napakalakas na kaaway ang lumitaw sa pagkakataong ito. Dapat kang mag-ingat kung hindi ay tumaob ang bangka sa gutter. Komunikasyon tumawa ang nasa kabilang panig at sinabing, haha, napakalakas ng kaaway. Gaano kaya ito kalakas? Ang rate ng suporta ng Caroline natin ay 72 milyon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Sa buong kasaysayan ng Galaxy Good Voice ay mabibilang ko ang higit pa rito sa isang banda. Kung mayroon pang mas malalakas na kalaban, panuurin mo lang sila ng may kapayapaan ng isip.
Hindi mo man lang ba tinitingnan ang impormasyon sa internet? Si Campbell ay gustong magsimulang manligaw. Sino ang maihahambing sa ating Caroline? Ang kabilang panig ay tiwala gaya ng dati. Gusto ko talagang pumunta sa lugar mo at bugbugin ka hanggang mamatay ngayon din. Malakas na sumigaw si Campbell, ang pangalan ng kampyon ng pangunahing lungsod ng Shinra sa pagkakataong ito ay si Lee Nainwei. Kilala siya bilang isang mang-aawit sa antas ng Diyosa. Ang kanyang approval rate ay 85 milyon. 815 milyon. Nananaginip ka pa ba doon? May tunog na, plop, at ang taong sumagot ng tawag ay tila nawala ng balanse at napaupo sa lupa. Makalipas ang mga 3 segundo, magkano ang sinabi mo? 85 milyon. Manloloko ka ba? Nagsisipilyo ka ba ng data? Ang pinakamataas sa kasaysayan ng Galaxy Voice ay 75 milyon lamang, sa pagkakataong ito ay 85 milyon na, isang mga awit na may 1 milyong rating ng suporta. Anong kalokohan? Nag-aalalang sabi ni Campbell. Napanood ko lang. Tingnan mo. Ibinaba ng communicator ang tawag at sinabing, tatawagan kita ulit mamaya. Ang mga talunan na ito, ganap na hindi nakaimik si Campbell, mamamatay sila ng kaawa-awa kung sasali sila sa kompetisyon nang hindi nalalaman ang lakas ng kanilang mga kalaban. Hindi siya naging alarmist. Bagamat ibang-iba ang kompetisyon sa pag-awit sa kompetisyon sa martial arts, dapat man lang ay maging handa ka sa pag-iisip. Sa antas na ito ng 100 Cities Duel, kung minamaliit mo ang kalaban kahit kaunti, maaari kang matalo, na tiyak na hindi biro. Di nagtagal, tumunog ang communicator, at pagkakuha ko pa lang, may umuungal, problema ako sa pagkakataong ito. Tanong ko lang, totoo ba ang support rate na 85 milyon? Talaga, wala man lang moisture. Hindi. Ano? Napatayo si Campbell sa gulat. Makatuwirang sabihin na mas mataas ang rate ng suporta. Pagkatapos ng lahat, sa kasaysayan ng Galaxy Voice, palaging napaka-normal para sa data na mapeke. Ang mga rating ng suporta ng halos lahat ng mga kampyon, runner-up, at runners-up ng mga pangunahing lungsod ay magiging matubig. Kabilang sa mga rating ng pag-aproba ni Caroline na 72 milyon, mayroong hindi bababa sa 5 milyong maling data. Tiyak na alam ito ni Campbell. Ngunit hindi niya inaasahan na para sa isang bagay na tulad nito na halos isang hindi sinasabing tuntunin, na si Lee Nainwei ay talagang walang tubig. O opisyal na itong nakumpirma. Isang approval rating na 85 milyon nang walang anumang moisture. O aking Diyos, sabi ni Campbell, ganap na natigilan. Walang moisture talaga, 85 milyon, sigurado ka bang hindi ito panaginip? Ano ang dapat kong gawin? Si Campbell ay lubos na nalilito. Sa totoo lang, sa rate ng suporta na 85 milyon, ang lakas ng mga awit na ito na nagngangalang Lee Nainwei ay walang sabi-sabi. Malaki rin ang pag-asa ni Campbell sa pag-usbong ng naturang super talented na singer. Pero ang problema, mabigat din ang taya niya kay Caroline. Kung mananalo si Caroline sa 100 Cities Showdown, natural na magkakaroon ng malaking benepisyo ang kumpanya ni Campbell. Ngunit kung si Lee Nainwei ang magiging kampyon. Kung gayon, sino siya? Pamilyar ka ba sa akin? Maghanap tayo ng paraan, huminga ng malalim si Campbell, kahit ano paman, kung magsisikap tayong lumikha ng mga espesyal na pangyayari, hanggat mayroon tayong kaunting epekto sa Lee Nainwei na ito, magagawa nating makuha ang panghuling tagumpay. Sa lakas ni Caroline, hindi tayo dapat mag-alala. Ibig mong sabihin. Ang tagapagbalita ay nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay nagmamadaling sinabi, naiintindihan ko, pagkatapos ay maghahanda na ako. Well, pupunta ako kaagad. See you later. Mga bagay tulad ni Campbell at Caroline. Matapos lumabas ang impormasyon ng 300 kalahok sa 100 City Showdown, nangyari ito sa bawat pangunahing lungsod. Pagkatapos ng lahat, si Lee Nainwei ay masyadong malakas. Ang rate ng suporta na 85 milyon ay hindi biro. Ang ganitong uri ng rate ng pag-aproba ay hindi kailanman nangyari mula nang ilunsad ang Galaxy Good Voice. Ang musika ay walang mga hangganan, ngunit ang problema ay ang mga tao ay may napakalinaw na mga saloobin sa isa't isa. Ang Silver Blue Super Planeta ay masyadong malaki pagkatapos ng lahat, at ang daan-daang milyong mga tao sa bawat pangunahing lungsod ay ganap na subconsciously ipagtanggol ang kanilang sariling pangunahing lungsod. Cheers para sa mga manlalaro. Tulad ng para sa mga awit sa iba pang mga pangunahing lungsod, paumanhin, kami ay mga lokal na proteksyonista. Ano ang maaari mong gawin sa amin? Hindi pa nagsisimula ang laro. Ang mga pangunahing lungsod ay nagsimulang gumawa ng kanilang sariling mga plano, lalo na ang mga manlalaro na umaasa na manalo ng kampyonato. Sino ba naman ang ayaw na ma-accident ang kabilang partido at saka siya mismo ang manalo sa championship? Kompetisyon ito. Ang damdamin at konsensya ng tao ay walang kabuluhan. Kung mapanalunan mo ang kampyonato, iyon ang pinakamahusay. Kung hindi maganda ang ranggo mo, kapaki-pakinabang ba ang iyong mabuting karakter? Ang bahaging ito ng pangunahing lungsod ng Shinra. Magsisimula na ang Voice of the Galaxy, at sinimulan na ni Hong Dali at ng iba pa ang mga huling paghahanda. Bilang isa sa kanyang matalik na kaibigan, si Ying Tianzong ay karaniwang hindi kailangang magsanay, kaya natural na siya ang pangunahing responsable sa pagtulong kay Hong Dali na magtanong tungkol sa mga bagay na ito sa negosyo.
Dali, kinuha ni Yin Tianzang ang impormasyon na kanyang pinagsama-sama mula sa internet at isa-isa itong binasa kay Hong Dali. Sa kasalukuyan, may 4 na kalaban na binibigyang diin ni Sister Nianwei. Ang una ay si Senador. Ang kampyon ng Spirit City. Si Caroline, 22 taong gulang, babae, na may support rate na 72 milyon. Ang pangalawa ay may isang pangatlo, ang lalaki, 4 na milyon. Si Daphne, isang 23 taong gulang na babae sa pangunahing lungsod ng Mao. Kasama, isang rate ng suporta na 71 milyon. Ang pang-apat, si Christian, isang 22 taong gulang na babae, ay may rate ng suporta na 70 milyon. Wala akong mga istatistika sa mga may rate ng suporta na mas mababa sa 70 milyon. Sa tingin ko para kay Sister Nianwei, ang mga may rate ng suporta na higit sa 70 milyon ay medyo kawili-wili. Nang sabihin ito ni Yin Tianzang, tinanong niya si Hong Dali, kumusta ang iyong paghahanda dito? Si Hong Dali ay walang pakiramdam tungkol sa mga kakayahan ng ibang mga mang-aawit. Anyway, maniwala ka lang kay Sister Zinwei. Kung tungkol sa iba, hindi mahalaga. Kaya't si Hong Dali ay nakahiga sa kondongan ni Li Nianwei sa mga oras na ito at sumagot ng nakangiti, huwag kang mag-alala, halos nag-practice na ako sa nakalipas na 2 araw. Oo nga pala, ang galing talaga tumugtog ng Xingchen ko ng piano. Aksidente talaga ito. Ipinagmamalaki ni Tang Moxon ang kanyang ulo at sinabing, syempre, ako ay isang all-rounder. Kayo, natigilan si Yin Tianzang, hindi ba 100 lungsod na showdown iyon? Mayroong 300 kalahok. Mula sa pagpili ng kanta hanggang sa liriko hanggang sa ritmo hanggang sa tunog, ang pagsusuri ay napakahigpit at matatanggal ka kung gumawa ka ng kahit katiting na pagkakamali. Okay, nakangiting sabi ni Hong Dali. Ito ay ganap na walang problema. Okay, sabi ni Hong Dali, at si Yin Tianzang ay walang magawa, kung may kailangan ka pa sa aking tulong, magtanong lang. Sa pagkakataong ito ngunit ito ay may kaugnayan sa karangalan ng ating pangunahing lungsod ng Shenluo. Talagang sisikapin ko ang aking makakaya upang matulungan ka. Hindi, maayos naman si Hong Dali noong una, ngunit naisip niya ito muli at pagkatapos ay biglang sinabi, oo nga pala, okay lang na sabihin mo. May magagawa ka talaga, kapatid na Tianzang. Oh. Nang marinig ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Yin Tianzang, kung mayroon kang sasabihin, mangyaring sabihin sa akin. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at nakangiting sinabi, ako ay mula sa ibang lungsod. Galaxy Noble, kapatid na de Tianzang, mangyaring kumusta at huwag magdulot ng anumang hindi inaasahang sitwasyon para sa akin. Hindi ako natatakot. Ang susi ay hindi ko ito gusto. Si Hong Dali ay hindi natatakot sa anumang bagay, ngunit natatakot siya na si Sister Nianwei ay masyadong magaling. Sa oras na iyon, isang malaking grupo ng mga batang maharlika sa Galactic ang nagtipon-tipon na parang langaw. Hindi naman sa hindi ko siya matatalo, nakakainis lang siya. Nakakatuwang suntukin ang mayayaman, guwapo, at tadyakan ang mayamang second generation, pero nakakatamad din namang gawin ito palagi, di ba? Naiintindihan ko. Nang marinig ang sinabi ni Hong Dali, agad na naunawaan ni Yin Tianzang, huwag kang mag-alala, ipinapangako kong tutulungan kitang gawin ito. Kamustahin ko ang iba pang mga pangunahing lungsod, at sana ay hindi sila gumawa ng labis. Sobra iyon. Bueno, hindi magkakaanak ang mga maharlika sa Galactic kung magpakasal sila sa mga dayuhan, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga lalaki ng mga maharlika sa Galactic ay hindi makakahanap ng mga manliligaw mula sa mga dayuhang lahi. Walang salungatan sa pagitan ng 2 puntong ito. Si Yin Tianzang mismo ay hindi gaanong maingat. Mayroong ilang mga walang malasakit na Galactic Nobles na may 12 ng mga manliligaw sa likod ng kanilang mga likod. Hindi pa rin sila mabubuntis, para makapagsaya sila sa gusto nila. Well, iyan ay mabuti, tumanggo si Hong Dali na may kasiyahan. Kung gayon ay wala ng pressure. Ang Galaxy Good Voice ay nagsimula ng kanilang sariling mga paghahanda, at lahat ay binibigyang pansin ang pag-usad ng laro. At sa kabilang panig ng virtual na mundo, sa isang walang laman na isla. Ang islang ito, upang maging tumpak, ay dapat na isang maliit na planeta sa kosmikong espasyo sa virtual na universo na ito. Ang asteroid na ito ay humigit kumulang higit sa 1,000 kilometro ang lapad. Mukhang walang laman ito, ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo na mayroong 10 maayos na upuan dito. Ang mga upuang ito ay gawa sa isang kakaibang material. Hindi sila mukhang ginto o jade o bakal o bato. Ang sandalan, na halos 3 metro ang haba, ay kumikinang sa liwanag ng lavender. Hindi alam kung saan ito ginawa. Sa harap ng mga upuang ito ay isang higanteng bilog na mesa. Sa oras na ito, may 2 tao, isang lalaki at isang babae, ang nag-uusap sa mga upuang ito. Nakita ko na ang batang sinasabi mo. Ang lalaki ay nakasuot ng makukulay na damit at medyo gwapo. Mukha siyang nasa edad 40. Siya ang makulay na Dragon King na si Dicky na nakilala ni Hong Dali sa karagatan ng Super Robot Battle Arena. Paano ito? Hindi ba siya ay isang napaka-interesante na bata? Nakasuot ng mahabang asul na damit ang babaeng kausap ni Dicky. Mukha siyang mga 30 taong gulang, na may maamong mukha at napakapayapang ekspresyon. Nakakatuwa talaga.
Tumawa ng malakas si Dichie, hindi ko inaasahan na mahahanap niya talaga ako. Mukhang pagkatapos mo siyang makilala sa Trial Tower, napakatumpak ng pagsusuri mo sa kanya. Isang general isang binata na maaaring lumikha ng mga himala. Dahil binanggit ni Dichie ang Trial Tower, at pagkatapos ay naisip ang kasuotan ng babaeng ito, hindi na kailangang magtanong, siya ang guardian boss sa ika-29 na palapag ng Trial Tower, si Sister Qingluan. Oo naman. Napangiti si Qingluan, ang batang ito ay palaging tumatahak sa hindi pangkaraniwang landas, at nag-iwan siya ng napakagandang impresyon sa akin sa Trial Tower. Sinabi ko noong panahong iyon na tiyak na magugustuhan mo siya. Ngayon ay tila hindi siya dapat masama. Well, talagang, kailangan kong aminin na siya ay napakakaibig-ibig. Napangiti si Dicky, biglang sumimangot, at saka sinabing, but this time I contacted him and discovered something. Parang ang daming sekretong nakatago sa kanya. For example, I found some Zerg aura in him. Ha! Zerg. Nagulat din si Qingluan nang marinig niya ang sinabi ni Dicky. Noong nakilala ko siya, napakalinis ng aura niya. Paanong may Zerg aura doon? No wonder na curious siya. Nang makilala ni Hongdali si Qingluan sa Trial Tower, nakita ni Qingluan ang nakaraan ni Hongdali, ngunit hindi niya nalaman na may kinalaman si Hongdali sa Zerg. Talagang Zerg ito, at pamilyar na pamilyar ako sa ganoong uri ng aura. Biglang ngumiti si Dichie, nakipag-away ako sa ganoong uri ng Zerg dati, nako, hindi ka panipaniwala, napakalakas. Ang sinasabi mo, King Species. Tanong ni Qingluan. Hindi, ito ay si Golden Emperor Gu, isa sa mga nangungunang bloodline sa universo. Nagkibit balikat si Dicky, sa totoo lang, medyo nagulat ako noon, ngunit pagkatapos kong isipin iyon, hindi ko ito direktang itinuro. Golden Emperor Gu. Kahit na sa pagiging mahinahon ni Qingluan, hindi niya maiwasang mabigla, ang batang iyon ay talagang pinagsama sa Golden Emperor Gu. Gintong Emperador Gu. Isa sa mga nangungunang bloodline sa universo. Maraming tao ang maaaring walang gaanong impresyon sa kapangyarihan ng bloodline na ito. Sa madaling salita, ito ay ang Golden Emperor Gu, isa sa iilang nilalang sa universo na maaaring makipagkumpetensya sa pisikal na katawan ng colorful Dragon King Dicky. Kahit kumpara sa Qingluan, ito ay kalahating antas na mas mataas. End of this chapter.